Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2901 muling iling. Oh my God! Ang Feng Xiaotian na ito ay talagang iginagalang ang Sword God. Gaano kalakas ang Sword God, kaya luluhod na si Feng Xiaotian. Si Feng Xiaotian kaya ay nagtatanong sa Sword God tungkol sa kanyang cultivation. Humingi ng payo si Elder Feng Xiaotian mula sa Sword God. Ang numero 1 tao sa pamilya Shenlang ay tila nagpalit ng mga kamay. Hindi lamang numero 1 ang pamilyang Shenlang, ngunit si Elder Feng Xiaotian ay isang malakas na tao na hindi natatakot sa pangalawang hari ng demonyo, si Jeros. Kaya, ang Diyos ng Espada ay hindi kayang makipagbalikat sa unang Demon King na si Satanas. Ito ay dapat na ang kaso, kung hindi, paano ka maglakas loob na magsalita tungkol sa alyansa ng pag-iisa? Lumalabas na ang nakatatandang Feng Xiaotian ay sumuko na, ang Sword God ay talagang kamangha-mangha. Nakakamangha. 10,000 tao ang bamantong hininga sa damdamin, at ang mga salita na kanilang sinabi at kumalat ang balita ay isa-isang pinalaki. Pagkatapos ng lahat, ang eksenang ito ay higit na sumasabog kaysa sa Sword God tearing Huang Wanro. Si Huang Wanro ay medyo nahihilo, inilibot ang kanyang mga mata, at sumuko sa pag-iisip. Sa loob ng harang, napakurap si Ye Fan, bakit ang solemn mo? Romance counseling. Magtanong lang, marami akong karanasan sa lugar na ito. Brother Sword God. Naghihintay lang sa mga salita mo. Hininaan ni Feng Xiaotian ang kanyang boses, nagtanong si Caution, Brother, tinanong ni Mimi ang pangalan ko kagabi, at sinabi kong Feng Xiaotian ang pangalan ko. Kung gayon ano? Kung gayon, hindi naniniwala si Mimi. Sinabi niya na nagsisinungaling ako sa kanya, at sinabi niya na kung gagawin ko ito muli, magagalit ako sa akin. Napangiti si Ye Fan, isang normal na babaeng mababa ang antas, nang marinig niya ang hindi maniniwala dito. Ang numero 1 tao, ang figure na nakatayo sa tuktok ng pyramid, ngunit nagpapakita ng palpak na hitsura, at hinahabol siya ng napakatanga. Sa pananaw ni Mimi, imposibleng makakita ng malaking tao tulad ni Feng Xiaotian sa ulap sa kanyang buhay. Ang pagkakaiba ng mga pagkakakilanlan, naniniwala ako na ito ay kakaiba. Ano ang sinabi mo pagkatapos nito? Tanong ni Ye Fan. I just have to say, I just have the same name as Feng Xiaotian, but not the one of the three musts. Naniniwala ba siya? Mukhang naniniwala ito. Pagkatapos ng lahat, may ilang mga tao na may parehong pangalan sa akin, at mayroon talagang ilan sa pamilya, na hindi karaniwan. Tumango si Ye Fan, so, gusto mo akong tanungin, tama bang magsinungaling sa kanya ng ganito? Oo. Tumango si Feng Xiaotian na parang manok na tumutusok ng kanin, kuya, sobrang nag-aalala ako ngayon, kaya nagmamadali akong hinahanap ka. Paano kung malaman ni Mimi na nagsisinungaling ako sa kanya? Gusto ko bang sabihin sa kanya ang katotohanan? Bamantong hininga si Ye Fan, maaari mo bang itago ito sa kanya sa buong buhay mo? Bakit itatago ang katotohanang haharapin sa huli? Ikaw, hindi mo man lang maipakita ang totoong sarili mo sa harap niya, so anong klaseng soulmate yan? Agad na nagyelo ang ekspresyon ni Feng Xiaotian, labis na naantig. Oo, gusto kong mapaibig si Mimi sa totoong ako, paano ako magsisinungaling sa kanya? Kuya, may sinabi ka talaga na tumagos sa puso ng nakababatang kapatid ko. Oo, hindi ako dapat nagsinungaling sa kanya. Tinapik ni Ye Fan ang balikat ni Feng Xiaotian, sabihin mo sa kanya ng malinaw at ipahayag ang iyong mga saloobin na hindi mo gusto ang kanyang background at gusto mong makasama siya. Nararamdaman niya ang iyong sinseridad at natural na maiintindihan niya. Oo. Ang mga mata ni Feng Xiaotian ay namumula, at siya ay labis na naantig, kapatid, sa ilang mga salita mula sa iyo, mayroon akong ilalim na linya sa aking puso. Ito ay magiging mahusay. Kung nakilala ko lang sana ang isang malapit na kaibigan na katulad mo, 10,000 taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Ye Fangxen, ito ay talagang hindi madali. Una sa lahat, dapat tayong magkaroon ng pantay na kaisipan kay Feng Xiaotian. Nang makita ng karamihan sa mga tao si Feng Xiaotian, sila ay namangha at nanatili sa kanilang distansya. Yung mga ka-level niya, Sanju, Demon King, etc. Who cares about his love life? Pangalawa, tulad ni Ye Fan, dapat may experience siya. Hindi makatwiran na si Feng Xiaotian ay isang bachelor sa loob ng 10,000 taon. Sinong mag-aakala na ang isang malaking tao na tulad niya ay magugulo sa ganoong problema sa kanyang puso? Ang umiikot pa sa clan, si Feng Xiaotian ay Mary Ann Suave. Kung tutuusin ay hindi niya kayang hulihin ang mga babaeng iyon, kaya parati niyang hinahabol ang mga babae. Kuya, hahanapin ko si Mimi. Gusto kong linawin sa kanya, sana mapatawad niya ako. Huwag kang mag-alala, ayon sa aking karanasan, malamang na may gusto sa iyo ang lady boss na iyon. Kung hindi, ano ang pangalan mo? Fake Feng Xiaotian talaga, wala siyang pakialam, sabi ni Ye Fan. Nagliwanag ang mga mata ni Feng Xiaotian, at mas masaya siyang ngumiti. Hehe, kuya, naiintindihan mo pa rin. Mas magaan na ako ngayon. Tapos kuya, aalis na ako.
Hindi na makapaghintay si Feng Xiaotian, at pagkatapos na magalang na kumuyam ang kanyang mga kamao, binawi niya ang harang at agad na lumipad palayo ng walang anino. Maraming tao ang gustong makita kung saan nagpunta si Feng Xiaotian, ngunit hindi nila naabutan. Sa oras na ito, naramdaman ng lahat na mas malakas si Feng Xiaotian, mas naramdaman nila na ang Diyos ng Espada ay hindi maarok. Sword God, anong nangyayari? Hindi napigilan ni Huang Wanro na humakbang pasulong at nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Tanong pabalik ni Ye Fan. Bakit ka tinawag na kuya ni Feng Xiaotian? Hindi ko sinabi sa kanya na tawagan siya, pinilit niya iyon, pag-ungol ni Ye Fan. Kung gayon, dapat may dahilan, di ba? Giit ni Huang Wanro. Napakamot ng ulo si Ye Fan, mahirap sabihin ang totoo, kung hindi ay magiging katatawanan si Feng Xiaotian. Nagtanong siya sa akin ng ilang mga katanungan, binigyan ko siya ng ilang payo, at nagpasalamat siya sa akin ng lubos, kaya ayon, magalang na sabi ni Ye Fan. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, ang mga tao sa paligid ni Huang Wanro ay gustong pumunta sa ibang lugar. Mga tanong, magmungkahi. Sa pagitan ng Sword God at Feng Xiaotian, kung ano ang maaari nating pag-usapan. Dapat ay isang bagay ng paglilinang. Talaga, ang lakas ng Sword God ay mas mataas kaysa kay Feng Xiaotian, at si Feng Xiaotian ay naging isang estudyante. Si Huang Wanro ay may dismaya sa kanyang mukha at natatawa sa kanyang sarili. Hey! Ang tanga ko talaga para subukang makipag-away sa iyo. Hindi nakakagulat na si Tita Qingshan ay determinado. Nagtaka si Ye Fan, ano ang sinabi ni Xiao Qingshan? Huang Wanro. Umiling siya, hindi mahalaga, Diyos ng Espada, mayroon kang puhunan, sabihin ang pagkakaisa. Ang puso ni Ye Fan ay nagsasalita ng walang kaparirikan, at wala siyang anumang tunay na kakayahan, kaya paano siya mangangahas na pukawin ang galit ng publiko? Nakumpleto ni Huang Wanro ang gawain at umalis kaagad. Bumalik si Ye Fan kina Ling Yue at Xiao Jin, at sinabing, okay, tayo din, Wei, gusto mo pa bang mamili? Umiling si Ling Yue at sinabi sa isang makitid na boses, ang interes ko ngayon ay malaman ang higit pa, tumatawa ka sa hangin. Ano ang pinagsasabi mo? Napakamot ng ulo si Ye Fan, bumalik ka at sabihin sa iyo ng palihim. Lord Sword God. Oops. Ngayon lang natulala ang kontrabida sa kilos mo. Nahulog ka sa lupa. Nagmamadaling lumapit si Jiang Yan kasama ang isang grupo ng kanyang mga nasasakupan, at nagsimulang purihin siya ng malakas. Lalong pinalad ang matanda na maaga siyang sumuko, ito ang taong iginagalang ni Feng Xiaotian kapag nakita siya. Iniyuko mo ba ang iyong ulo at yumuyuko sa harap ng Diyos ng Espada? Walang hiya. Oras na para magpakita ka. Hindi napigilan ni Ye Fan na ngumiti ng sarkastiko, na wala siya sa laban. Hindi naintindihan ni Jiang Cheng ang kahulugan ng mga salita, at nakangiting sinabi, Sir, lubos mong nayanig ang buong Kyushu ngayon. Lubos na nirerespeto ka ni Elder Feng Xiaotian, ang iba pang 3 dapat at 10 estatwa ay hindi dapat maupo. Of the Divine Realm ang 7 Dharma Gods ay malamang na hindi mapakali. Tinatayang darating ang iba sa lalong madaling panahon, ang kontrabida ay pupunta sa lugar kung saan ka maghahanda para sa pagpupulong, at maghihintay na makita ang iyong emperador na pumunta sa Kyushu. Jiang. Pagkatapos magsalita, agad-agad napakasipag pumasok sa trabaho. Sumama rin sa kanya si Ye Fan, at dinala sina Ling Yue at Xiao Jin pabalik sa likod ng bundok ng patio ng matanda. Hiniling niya kay Xiao Jin na mamahala sa pagbabantay, at hiniling kay Ling Yue na pansamantalang mag-set up ng magic circle para sa cultivation. Matapos ang pagkakaiba ng oras, ang kamalayan ni Ye Fan ay pumasok sa Sword God Ring, na ginamit sa pinakamahusay na paggamit ng mundo. Siya ay nagnanais na samantalahin ang walang sinuman upang humanap ng kasalanan ngayon, at isipin ang tungkol sa problema ng paglilinang ni Qinglong. Noong nakikipag-away siya kay Huang Wanro ngayon, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa pamamagitan ng pagkakawatak-watek, at nagkaroon siya ng mas malinaw na ideya sa kanyang isipan. At habang sinusuri ni Ye Fan ang problema ng cultivation, lahat ng bahagi ng Kyushu, at maging ang Arcane Divine Realm, nagsimulang tumawa dahil sa hangin. Ang usapin ng pagsigaw ni Tian sa Sword God Brother ay isang kompletong lindol. Kabanata 2902 si Tai Kang ay nililigawan si kamatayan. Zhongzhou, sa isang eskinita malapit sa Foxian. Nang nasa kalagitnaan na si Feng Yujian, hinarang niya si Feng Xiaotian at dinala siya sa isang lugar kung saan walang tao. Tito, anong problema mo? Bakit tinawag itong Brother Sword God? Sabik na tanong ni Feng Yujian na may basag na mukha. Kanina lang ay binibigyang pansin niya at ng kanyang mga kasamahan sa Penal Department ang sitwasyon sa Trial Island. Dahil dito, nakita ko ang eksena ng pagkilala sa aking kuya, na labis na nakakabigla sa kanila. Pagkatapos ng insidenteng ito, agad na nakipag-ugnayan si Feng Yujian sa mga tao ng Shenlong clan sa Kangzhou. Pagkatapos ng pagtatanong, lahat ay nataranta, puno ng pagkabigla, at walang ideya kung bakit siya tinawag ni Feng Xiaotian na kapatid na Ye Fan. Ipinagkatiwala ng angkan, si Feng Yujian ay nagmamadaling tumakbo sa paligid ng huyan ng mag-isa, nag-squatting at nagbabantay. Oo naman, sa sandaling umalis si Feng Xiaotian sa Trial Island, hahanapin niya ang inabandonang anak ng Qingqiu clan. Bakit hindi mo ako tanungin?
Mas maganda ito kaysa sa akin. Nagtuturo ito sa akin ng mga mahahalagang bagay. Sobra bang tawagin ng panganay na kapatid? Ipinagkaloob ito ni Feng Xiaotian. Hindi kaya nakipag-away ka sa Sword God. Lost the Sword God. Kailan? Hindi namin alam. Sunod-sunod na tanong ni Feng Yujian. Nakatago ang mga mata ni Feng Xiaotian, at medyo nahihiya siyang magsalita. Kung tutusin, medyo nakakahiya pa ring humingi ng payo sa Sword God tungkol sa love scripture. Feng Yujian, may pera ka ba? Nag-ambala si Feng Xiaotian. Pera. Bakit gusto mo ulit ng pera? Gusto kong isama si Mimi, hindi ba kailangan ko siyang mamili? Nakangiting sabi ni Feng Xiaotian. Naging berde ang mukha ni Feng Yujian, at naramdaman niyang bumagsak ang kanyang pananaw sa mundo, at malapit nang tumulo ang mga luha. Tito ko. Paakyat baba ang pamilya namin ni Shenlong, at halos mamatay na sila. Ikaw ang numero unong powerhouse ng aming Shenlong clan, at maging ang buong clan. Sumigaw ka Brother Sword God, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ito ay katumbas ng, lahat ay kailangang tumingin sa mukha ng Sword God, ang Sword God ay talagang gustong mas mataas sa buong alyansa. May oras ka pa bang manghiram ng pera sa akin at isama ang babaeng iyon para sa isang paglalakbay? Nagmamadali si Feng Yujian. Kumurap si Feng Xiaotian, at biglang nagtanong. Hindi ba pwede iyon? Ang mukha ni Feng Yujian ay mapurol at medyo naguguluhan, Tito, ano ang sinabi mo? Hindi ko lang maintindihan, ang panganay kong kapatid ang pinakamalakas sa alyansa ng tao, hindi ba? Tumingkayad si Feng Xiaotian, nakaharap sa puddle sa lupa pagkatapos ng ulan, habang inaayos ang kanyang buhok, maluwag niyang sabi. Tiyo, nais ng Diyos ng Espada na pag-isahin ang alyansa ng tao, at kasama niya ang emperador ng baril na si Tai Kang, ang ika-5, at ang ika-6. Ang Demon King ay may mga hinaing. Ang ginawa niya ay malamang na makakuha ng kapangyarihan ng pananampalataya mula sa Human Alliance upang labanan ang mga haring iyon. Sa ganitong paraan, tayong mga tao ay magiging kasangkot sa digmaan ng mga Diyos at mga demonyo. Paano magiging biro ang bagay na ito? Seryosong sabi ni Feng Yujian. Hindi ba ito isang pinag-isang alyansa? Ano nagmamadali ka? Tanong ni Feng Xiaotian. Kung talagang gusto niyang iproklama bilang emperador, huli na ang lahat. Tapos sasabihin mo, ano ang dapat kong gawin? Natural na ito ay isang malakas na tao tulad ni Uncle Yu, na dapat tumayo at hamarang sa Sword God. Seryosong sabi ni Feng Yujian. Lumingon si Feng Xiaotian at nagtanong, ngunit hindi pa tayo sinasali ni Brother Sword God sa digmaan, bakit ko ito pipigilan? Kung kaya ko siyang pigilan, bakit ngayon pa? Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng panibagong hakbang kung magkamali sa hinaharap. Ngayon, hindi ba lahat ng pinag-uusapan mo ay possible? Paano kung ang aking nakatatandang kapatid na lalaki, ang Sword God, ay maging emperador, at ang mga tao ay talagang maganda ang takbo, mas mabuti pa kaysa sa kanila ngayon? Nanlamig si Feng Yujian sa pwesto, ang ilan ay hindi alam kung paano sisigot. Kayo, mahilig lang mag-isip ng ligaw, subukang hulaan ang ilang bagay. Hindi ko rin ba kaibigan si Jelos? Tinulungan pa niya itong magsanay ng maaga para harapin si Tai Kang. Ngunit pagkatapos noon, wala sa mga Demon Kings ang dumating para talunin kami na para bang kami ang pangkat ng Jeros. Ang panday ay kailangan ding maging mahirap sa ating sarili. Kung takot na takot tayong masangkot sa digmaan, nangangahulugan ito na hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Sa aking palagay, nang dumating ang kapatid ng Sword God sa Kyushu, hindi ba may dagdag na strategic level para sa mga tao? Hindi ba ito maganda? Bukod pa rito, ang pakikipaglaban sa mga Diyos at demonyo ay hindi isang bagay na ang isang tao ang may huling sasabihin. Kung talagang gusto mong makuha ang kapangyarihan ng pananampalataya, iyon ang magagawa ng ibang tao. Ang kapangyarihan ng paniniwala ay hindi pinipilit kang maniwala, ngunit para maging handa ka. Kumunot ang noo ni Feng Yujian, na parang wala siyang mahanap na punto para pabulaanan. Feng. Pinilit ni Xiaotian ang kanyang dila at nagpatuloy, ang unang tao sa clan, ang unang powerhouse sa Human Alliance. Wala akong pakialam sa mga titulong ito, mas magaling ka sa akin. Nagmamadali pa rin. Anyway, after so long, wala man lang akong nahanap na babaeng mamahalin ko ng totoo. Ang pamagat na ito ay walang silbi sa akin. Bukod sa paglilinang at pakikipaglaban, hindi ako magaling sa anumang bagay, at palagi akong gumagawa ng mga maling bagay at pinapuna ng dekano ng emperador. To put it bluntly, I am not a leader at all. Bagamat mukhang bata ang Sword God Elder Brother, isa siyang maunlad na tao sa mga pangunahing kaharian, at mas marami siyang alam kaysa sa akin. Bukod dito, hindi pumatay o nagsunog ang aking panganay na kapatid, hindi rin siya nang-aapi ng mga babae at bata. Hindi ba't ilang laban lang na may kaunting strategic level? Hindi naman siya mukhang karumal-dumal na kontrabida, bakit ka ba kinakabahan? Nag-aalala na siya ang numero unong tao. Walang kwenta yung ibang clan, di ba lahat tayo galing sa Shenlong clan? Kung sino man ang unang kasama ng aking panganay na kapatid ay walang mawawala sa pamilya Shenlong. Nakatayo doon si Feng Yujian na walang imek. Bigla siyang naintindihan ng kaunti. Si Feng Xiaotian ay hindi tanga ito.
Ang kanyang pag-iisip, na higit na, diretso sa punto, kaysa sa lahat sa mundo. Para kay Feng Xiaotian, walang napakaraming magulo na mga panuntunan sa mundo, at walang masyadong magugulong ideya. Si Feng Xiaotian ay parang isang tao na gumagamit ng purong isang bata na nakikita ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, mayroon lamang napakasimpleng, mabuti at masama. Puro-puro, like, at hate, lang. Napakasimple ng kanyang mga iniisip. Ngunit ito ay tiyak na dahil sa pagiging simple na nagpapabago sa kanya. Ang kanyang puso ay parang bato at hindi masisira. Ang anumang mababaw, mapagkunwari at utilitarian na ideya ay hindi makakaapekto sa paghatol ni Feng Xiaotian. Sa simula, binigyan lamang niya ng pansin ang pagiging tao ni Ye Fan, Diyos ng Espada, eskrimidor sa antas ng emperador, at pakikipagkaibigan sa mga demonyo ay walang kabuluhan. Mabubuting tao. Masamang tao. Binibigyang pansin muna ito ni Feng Xiaotian. Ito ay tila isang walang muwang na paghuhusga, ngunit ito ang pinaka-maaasahang pagsusuri. Pangalawa, isinasaalang-alang niya ang kanyang sariling The Clan, at maging ang mundo. Tungkol sa interes ng lahat ng partido, mukha at katanyagan, at iba pa. Wala siyang pakialam sa lahat. Kung ang mga tao ay walang sapat na tao upang lunukan ang mga elepante, paano masisiyahan ang lahat? Sino ang hindi gustong maging pinakamahusay sa mundo? Hindi ba't hindi kaya? Ang daan ay simple, ang karunungan ay hanggal, walang iba pa. Siyempre, hindi alam ni Feng Yujian kung ang kanyang tiyuhin ay, naglalaro ng bobo, o, talagang tanga. Siguro, kahit si Feng Xiaotian mismo ay hindi naisip. Nabubuhay lang siya ng walang ingat. Natapos ni Feng Xiaotian na ayusin ang kanyang buhok, tumayo, at iniunat ang kanyang kamay. Okay, sige, Feng Yujian, huwag mong banggitin ang mga walang kwentang bagay na ito, ang pagpapahiram sa akin ng pera ang pangunahing prioridad. Kinuha ni Feng Yujian ang isang. Huminga ng malalim at napawi ang ngiti. Uncle, naiintindihan ko, ipaparating ko ang kahulugan mo sa clan. Sa sinabi nito, naglabas si Feng Yujian ng isang bag ng pera at direktang iniabot kay Feng Xiaotian. Mag-ipon ka ng pera, ang pamangkin mo ay nagbabantay ng mabuti, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Tama na, hindi kita sinaktan ng walang kabuluhan. Masayang tinapik ni Feng Xiaotian ang balikat ng kanyang pamangkin, pagkatapos ay lumingon para hanapin ang babae. Tumingin si Feng Yujian sa papaalis, na may matinding paghanga sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Feng Yujian sa langit sa di kalayuan. Tito, hiwalay ka sa mundo, baka may ibang tao na naiinip na ako. Kyushu College. Opisina ng direktor. Ang babaeng katulong na nakaitim ay nagmamadaling kumatok sa pinto at pumasok sa opisina. Dean, may malaking nangyari. Umupo si Emperor Ziggy sa upuan, hawak ang isang communication jade talisman sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabi na may masalimuot na ekspresyon, paano si Feng Xiaotian? Natigilan ang babaeng katulong. Dean, alam mo ba? May nagpaalam na sa akin dito. Hanggang ngayon, nag-aalala sila na papatayin ng Sword God si Di Jinglan, kaya lahat sila ay nagsumbong sa akin anumang oras. Jinglan henyo. Nagpunta siya para pukawin ang Sword God. Mukhang nagulat naman ang babaeng katulong. Kung hindi siya nailigtas ni Huang Wanro sa tamang panahon, sa kanyang init ng ulo, baka namatay na siya, bumalik ang emperador. Kaya ayon. Si Elder Huang Wanro ay dapat na ipinadala ni Elder Qing Zuan. Hindi ko ini-expect na this time na susubukan ng Sword God, hindi man lang niya hiniling na bunot ng espada niya, the female assistant said. Kung talagang mapapatawag siya ng Sword God na Big Brother, ni Feng Xiaotian, si Huang Wanro ay hindi magkakamali kung siya ay napunit sa kamay. Gayunpaman, hindi pa rin ako naniniwala na ang Sword God ay napakahusay. Kahit na si Feng Xiaotian ay isang jerk, siya ay isang jerk lamang. Ang paglilinang at pakikipaglaban lamang ay bihirang mga talento sa angkan. Ang 6 na tribulations ng Asher Dragon, ang solid cultivation base, kasama ang kanyang bastard plain law. Kung magseryoso siya, ang buong Taishi, walang nang ahas na sabihin na kaya niyang maging matatag. Kung kaya ng Sword God na patatagin ang hangin at tawanan ng langit, kung gayon ang Spear Emperor Taikang ay nililigawan lang ng kamatayan. Sa makatuwid, sa tingin ko ang posibilidad ay napakababa. Umiling si Dizigi at sinabing. Sa tingin ko rin ay kakaiba na ang Sword God ay nagpakita lamang sa Kyushu ng ganoon kaikling panahon, at ang kanyang kinaroroonan ay palaging malinaw. Mukhang wala siyang oras para labanan si Feng Xiaotian. Sa kasamaang palad, hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Feng Xiaotian sa Sword God sa eksena. Bumantong hininga ang babaeng katulong. Bai Lu, hayaan mong puntahan ako ng iyong panganay na kapatid at sikat na artista. Ang babaeng katulong na si Bai Lu ay may matigas na mukha at tila nag-aatubili. Kabanata 2,903 Designer at Direktor. The Dean. The senior is just fine, gusto mo ba talaga akong tawaging kuya? Fair na. Walang choice si Bai Lu kundi ang magnganga, oo. Ipapaalam ko sa panganay na kapatid at sa nakatatanda. Tumalikod ang emperador at naglakad patungo sa pintuan. Dean, saan ka pupunta? Hindi mo sila hinihintay sa academy.
Hayaan mo na lang silang pumunta sa Alliance Elders Home, sooner or later, anyway. Gusto kong makita kung anong uri ng karakter ang maaaring tumawag sa bastos na iyon na kuya. Bai Lu mukha siyang kinakabahan at umaasam, ngunit mabilis pa rin niyang inilabas ang Communication Jade Talisman. Tila nagkaroon siya ng matinding determinasyon, at hinimok ni Bai Lu ang Jade Talisman. Hindi nagtagal ay nakakonekta ito. Shinjo. Ang ancestral land ng pamilya Baihu ay isang tailor shop na may napakagandang at avant-garde na mga dekorasyon. Ang billboard sa pinto ay may nakasulat na Bai Image Design. Sa window ng tindahan, mayroong isang mahabang hilera ng mga fashion doll, na nakasuot ng lahat ng uri ng makulay na fashionable na kasuotan. Sa ikalawang palapag ng tailor's shop, may isang lalaki na halos 1.9 metro ang taas, na may maselang mukha. Ang kanyang mahabang buhok ay kinulayan ng makulay, na may 12-dosenang mga tirintas, at nakasuot siya ng avant-garde leopard print na pampites, isang miniskirt, at itim na medyas, na isinuot niya upang ibalangkas ang mga linya ng pagpapalaki ng katawan ng isang lalaki. Nakaharap sa isang babaeng customer ang bibig ng lalaking may kaunting lip gloss, nagpo-promote ng bago niyang palda. Beauty, hindi ko sinabi na ang palda na ito ay tugma sa iyong figure, at ang mga linya ay talagang maganda. Iminuwestro ng lalaki ang daliri ng orchid na may sinseridad na ekspresyon sa mukha. Ang babae ay kabilang sa angka ng White Tiger, at medyo kinakabahan at nahihiya, isang ninuno, ang likod ng palda na ito ay nakalabas, hindi ba't ito ay masyadong malazwa. Ano ka ba? Ang gaganda ng mga linya. Ikaw yan. Ano ang silbi ng pagpapakita ng iyong likod? Ang pagpapakita ng iyong backline ang pinakamahalagang bagay. Si Bai Yi ay mukhang seryoso, at pagkatapos ay malakas na nagtanong sa tindahan. Sabihin sa maliit na kagandahang ito, ano ang pinakamahalagang bagay para sa isang babae? Lines. Line. Steel lines. Sabay-sabay na sigaw ng isang grupo ng mga empleyado ng tindahan. Narinig mo ba iyon? Maliit na kagandahan. Nagwink si Bai Yi. Ang mga mata ng maliit na dilag ay kumikinang, okay. Pagkatapos ay bibili ako ng isang ito. Masarap. Humajijek si Bai Yi. Sa sandaling ito, may natuklasan si Bai Yi at inilabas ang kanyang Communication Jade Charm. Oh, hindi ba ito ang kapatid kong si Bai Lu? Anong problema ng ate mo? Kinagat ni Bai Yi ang kanyang mga labi at ngumiti, at tumakbo sa liblib na bintana sa maliliit na hakbang. Kuya. Si Bai Lu, na nasa panig ni Yufu, ay nahihirapang nagsabi, hinahanap ka ng Dean. Ano? Nangako si Dean na magde-design ako ng damit para sa kanya. Excited na tanong ni Bai Yi. Alam mo ba ang tungkol sa Sword God? Anong nangyari sa Sword God? Ang live na broadcast ng United Alliance. Ouch! Biro lang. Tsaka hindi ko pa turn, busy pa ako sa new season fashion show ko. Walang sinabi si Bai Yi. Napabuntong hininga si Bai Lu at ipinaliwanag ang nangyari. Noon lang tumigil si Bai Yi sa pagngiti, na nagpakita ng mapaglarong tingin. Oh, nakakatuwa talaga. Ipapaalam ko sa iyo, pumunta na ang Dean sa Alliance Elders Home. Ate, may gusto akong itanong sa iyo, sabi ni Bai Yi sa seryosong tono. Ano? Naging seryoso rin si Bai Lu. Payat ka ba? Bumalik na ba ang line beauty? Umalis ka na. Galit na galit si Bai Lu kaya nagmura siya at ibinaba ang komunikasyon. Subconsciously hinawakan ang kanyang baywang, Bai Lu shook kanyang ulo, ano ang kanyang naisip. Natahimik siya bago nagpatuloy sa pag-abiso sa kausap. Yanjo. Teatro ng Union. Sa likod ng entablado, daan-daang crew members at 12-dosenang aktor ang nag-eensayo. Malakas na sumigaw ang gwapong lalaking bida na nakahabol sa babaeng bida at tinanong ang babaeng bida kung papayag ba siyang tanggapin ang kanyang pag-ibig. Sa kalagitnaan ng rehearsal, nagtanong lang ang bida ng lalaki, pero naputol ang boses. Bitik. Isang lalaking magulo ang buhok, nakasuot ng puting boxer pants at makukulay na bathrobe, at walang ibang suot. Dala ang script sa kamay, puno ng balbas ang mukha, tumalon siya mula sa upuan ng direktor. Hindi. Wala sa lugar ang mga emosyon. Ang eksenang ito ay isang pagsiklab ng pinigilan na damdamin ng bidang lalaki sa mahabang panahon, at dapat nasa lugar ang mga emosyon. Sumugod ang direktor sa entablado, at pagkatapos ay direktang nabangga ang lalaking bida. Wala pang isang segundo ay tila naging bida na siya, kitang-kita ang gusot na mukha. Nagmamadali siyang tumakbo ng ilang hakbang, tumingin sa likod na papaalis na, huminga ng malalim, at biglang sumigaw ng malakas. Ang bulok na tao, galing ka sa ibang mundo. Ganito ako. Pwede ba kitang magustuhan? Gatlang M. Sa sandaling ito, ang mga mata ng direktor ay namumula, at halatang hindi siya umiyak, ngunit nadurog nito ang puso ng lahat. Natahimik ang daan-daang tao sa eksena. Maraming tao ang agad na nagsimulang magpunas ng luha. Parehong naantig dito ang lalaki at babaeng bida at hinangaan ang direktor. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang binasag ng isang katulong ang katahimikan sa kahihiyan. Director Wu Yiming, may nakipag-ugnayan sa iyo. Ilang beses ko nang sinabi na hindi sinasagot ng rehearsal ang communication. Nakakasira ng mood.
Si Wu Yemingling ay nakalubog pa rin sa kalungkutan at pagkabalisa, nanginginig ang kanyang tono. Ang munting katulong ay mukhang walang magawa, si Miss Bai Lu, ang assistant ng Dean Emperor, natatakot akong hindi ito isang maliit na bagay. Little Junior Sister. Umiwas si Wu Yeminglang at kinuha ang Jade Talisman sa isang iglap. Little Junior Sister, ano ang problema? Senior, bakit parang umiiyak ka? Hindi ako umiiyak sa eksenang ito, nasa mood pa ako, please pick up. Oh, ang Dean ang humiling sa akin na ipaalam sa iyo dahil sa Diyos ng Espada. Ipinaliwanag ni Bai Lu ang sitwasyon. Matapos itong pakinggan, sumangot ang sikat na aktres sa maulap na gabi, I see, I'll go right over. Nang matapos ang komunikasyon, tumalikod at humarap sa crew ang sikat na aktres sa maulap na gabi. Pupunta ako sa Alliance Elders Home para gumawa ng ilang mga gawain, patuloy kayong mag-e-ensayo, tandaan. Emosyon. Dapat nasa lugar ang mga emosyon. Oo, Direktor. Isang grupo ng mga tripulante ang yumuko ng may paggalang at muling nagtaas ng ulo. Kasabay nito, mayroong isang walang nakatira na kagubatan sa Kangzhou. Ang malaking kunpang, na hindi nakikita ang gilid, ay nakabitin sa kalangitan. Sa ibaba, sa isang bato sa tuktok ng isang bundok. Umupo si Ye Zuan sa kanyang mga binti at nag-concentrate sa pagsasanay. Isang pinto ng kalawakan ang bumukas. Si Dobrik, na nakasuot ng robe, at si Di Tianzhao, na bulag, ay lumabas. Magalang na sumaludo ang dalawa, kamahalan. Dahan-daang iminulat ni Ye Shuangguang ang kanyang mga mata, bakit, ano na naman ang nangyari? Kamahalan, ngayon lang narinig ng especially iyan ng Zhongzhou ang balita na tinawag ng nakatatandang Feng Xiaotian na Big Brother, ang Diyos ng Espada sa publiko. Ang mga mata ni Ye Shuangguang ay kumislap ng maliwanag, at ang kanyang hininga ay biglang naging maayos. Ano? Halatang hindi siya makapaniwala. Parehong madilim sina Dobrik at Di Tianzhao. Kamahalan, tila. Ang Diyos ng Espada ay nagmungkahi ng isang pinag-isang alyansa sa pagkakataong ito, nakagawa na siya ng plano sa kanyang isipan, sabi ni Di Tianzhao. Si Ye Shuangguang ay mukhang malungkot at hindi sigurado, at pagkaraan ng ilang sandali, malamig siyang ngumiti. Imposible, dapat may mali, bagamat ang Sword God ay talagang makapangyarihan. Ngunit pagkatapos makipaglaban sa kanya ang haring ito, hindi siya magiging mas malakas kaysa kay Feng Xiaotian. Kung hindi dahil sa sadyang paglalaro sa kanya ni Feng Xiaotian, may isa pang dahilan. Sa madaling salita, ang pangyayaring ito ay hindi mabuti para sa Sword God, at maaaring makubkob siya dahil dito. Dahil sigurado ang kamahalan, dapat may isa pang dahilan. Naisip din ng ministro na ang Diyos ng Espada ay hindi magiging napakalakas. Ngayon, sa Arcane Gods Domain, tinatalakay na ng 7 Law Gods kung paano haharapin ang Sword God. Dobrik Road. Naniniwala ang Aufa God Realm sa Master ng Aufa, at hindi ito katulad ng clan, at hindi ito madaling papayag na magkaisa. Ang 7 mga Diyos ng Dharma ay one-on-one, kahit na hindi sila kasing lakas ng 3, ngunit hindi sila dapat maliitin. Sword hindi magiging madali para sa mga Diyos na makuha ang Arcane Divine Realm. Siya nga pala, nakapasa ba ang bagong Plane Level Mage sa trial? Tanong ni Ye Shuangguang. Tumanggo si Dobrik, sa 7 mga Diyos ng Dharma, 4 ang tumanggo na at nakilala ang lakas ng salamangkero. Karaniwang natukoy na ang ika-8 Diyos ng Dharma ay ipanganganak at papasok sa templo ng Doomsday. Ngumiti si Ye Shuangguang, 8 Magic Gods, sapat na Sword Gods para uminom ng pot. Kamahalan, pagkatapos ay umalis na tayo. Huwag kang gumalaw, sabi ni Ye Shuangguang, gusto ng haring ito na pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, patuloy kang pumunta sa quartet upang mangolekta ng mga materyales sa pagsasanay, at kung makakita ka ng magagandang bagay, ibalik ang mga ito sa haring ito anuman ang halaga. Kung ang espada ng Diyos ay nais na magkaisa ang alyansa, dapat niyang bayaran ang presyo. 3 ganap at 10 Diyos, ang 8 Dharma Gods, bagaman ang ilan sa kanila ay hindi nahuhumaling sa kapangyarihan at posisyon, ngunit mayroon ding mga taong hindi tatanggap nito. Ilang tao ang naghihintay na magulo ang mundo, upang sila ay makaakyat sa trono. Ilang tao sa clan, gustong mangisda sa magulong tubig. Paano? Napakasimple kayang pamunuan ang mundo. Ang haring ito, maghintay lang ng pagkakataong umani ng mga benepisyo. Kung Sword God ay magiging maayos ang susunod. Tanong ni Dobrik. Kung gayon, gagawa kami ng pagkakataon para sa iyong kamahalan. Sabi ni Di Tianzhao. Tumanggo si Ye Shuangguang na may kasiyahan, okay, umatras tayo. Magalang na sumaludo ang dalawa at nag-teleport paalis. Huminga ng malalim si Ye Shuangguang, kumislap ang kanyang mga mata, at tumingin sa malayong Zhongzhou. Ang likod ng bundok ng Alliance Elders Home. Nenas na humikab si Xiao Jin, at ginamit nito ang malaking katawan nito para palibutan ang Promise Formation. Si Ye Fan ay naglilinang sa Porma Sayon, at walang nang ahas na abalahin siya. Pakiramdam ni Xiao Jin ay talagang boring ito, hindi na kailangang bantayan ito, at ang may-ari ng bahay ay talagang pabaya. Ang numero 1 powerhouse ng angkan ay tinawag na siyang panganay na kapatid, sino ang mga ngahas na hanapin ang kamatayan ng walang bayad. Nang abala si Xiao Jin, may dumating na pandak na lalaki mula sa hindi kalayuan.
Napakurap-kurap si Xiao Jin, at sa hindi malamang dahilan, ang nakangiting lalaking ito ay naging dahilan para hindi komportable ang instinct ng isang divine beast. Yugto ng Kabanata 2904. Napansin din ni Ling Yue, na naglalaro ng flint compass, ang papalapit na lalaki mula sa labas. Xiao Jin, sino ang lalaking iyon? Nanay Yue, ang taong iyon ay mula sa angkan ng Tao Tai, medyo kakaiba. Kung gayon gusto mo bang gisingin ang iyong Panginoon? Tumingin si Ling Yue kay Ye Fan, na nakalubog sa kanyang pagsasanay, at nag-alinlangan. Kahit na sinabi ni Ye Fan na kung kinakailangan, maaari siyang magising. Gayunpaman, hindi malinaw kung ito ay kailangan sa ngayon. Napakurap-kurap si Xiao Jin, iniisip na itinapon lang niya ang dragon sa publiko, sa pagkakataong ito ay mas mabuting samantalahin ang pagkakataon at patunayan ang kanyang sarili. Tama yan. Ngayon lang, ako lang, Lord Jin, ang hindi sanay sa sarili niyang malakas na lakas. Sa pagkakataong ito, dapat tayong magpakita ng tunay na lakas. Pinalakas ni Xiao Jin ang kanyang sarili at tumaas ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ay sinabi niya, Nanay Yue, ipaubaya mo na lang sa akin. Kung nasa kritikal na panahon ang paglilinang ng amo, hindi magandang abalahin siya. Kung gayon, mabuti, mag-ingat sa iyong sarili, huwag maging pabaya. Narinig ni Ling Yue na sobrang tiwala ni Xiao Jin, kaya hinayaan na lang niya ito. Anyway, magaspang at mataba talaga si Xiao Jin. Kung gusto niya talagang lumaban, hindi siya malalagay sa panganib sa buhay. Sa sandaling ito, sa malayo, napansin din ni Jiang Ying Xiaobei at iba pa ang sitwasyon dito. Kinuha ng dalawa ang kanilang mga nasasakupan at pinagmamasdan mula sa malayo ang mataas na entablado sa likod ng pinto ng tahanan ng matanda. Elder Jiang, hindi ba't si Younger Master Yun Yufang iyon? Hindi inaasahang tanong ni Ying Xiaobei. Ang kakaibang yin at yang na ito na si Yan Yufang ay matagal nang dumating at nagtatago upang makita ang ating mga biro. Jiang ay napakadiin. Yin yang weirdness. Oo, ang lalaking iyon, ang matandang Anmyoji. Hindi naiwasang magtaka ni Ying Xiaobei, Old Jiang, palagi mong iginagalang si Mr. Yun sa harap niya. Bakit malalim ang iniisip mo ngayon? Kalokohan, ano ang batas ng eroplano niya? Iilan lang ang nakakaalam sa buong Kyushu. Maliban kay Elder Xiao Qingshan. Wala pa akong narinig na lumaban sa kanya. Jiang. Iginala niya ang kanyang mga mata. Natigilan sandali si Ying Xiaobei, pagkatapos ay tumango, mukhang narinig ko na si Elder Xiao Qingshan ang namamahala sa pagtatasa kay Elder Yun sa simula. Ngunit ang mga tao sa eksena, hanggang sa matapos ang huling pagtatasa, ay hindi. Alam kung anong mga tuntunin ang ginamit ni Elder Yun. Pagpasok sa Alliance Guard, ganito ba talaga? Halos kaya. Matandang yin yang ang lalaking ito, nakangiti buong araw, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, nakakatakot siya. Siya ay hindi kailanman nagkukusa upang pukawin ang sinuman, ngunit walang sinuman ang naglalakas loob na gawin itong basta-basta upang pukawin siya. Ngunit, palagi siyang mahilig gumawa ng kabutihan sa mga tao, at mukhang siya ay lubos na iginagalang. Sa katunayan, sa likod ng mga eksena, maraming nakawan, ngunit hindi ito mahanap ng mga ordinaryong tao. Kahit kontrabida ang matanda, mababa ang tingin nito sa kanya. Ipokrito ka, pagmamalaki ni Jiang. Napangiti ng mapait si Ying Xiaobei at sinabi sa kanyang puso, kahit na siya ay isang ipokrito, walang maipagmamalaki kapag ikaw ay isang kontrabida. Sa pagkakataong ito, tingnan mo ang matandang Yun Yufang, makakakuha ako ng malaking boto. Biglang nagdilim ang mukha ni Jiang. Nakakatwira na palagi siyang nagtatago at hindi magkukusa. Sa pagkakataong ito ay haharapin niya ang Diyos ng Espada, iniisip ang tungkol dito. Nakahanda na siya at gusto niyang samantalahin ang pagkakataong manguna sa alyansa. Ano? Gusto ni Elder Yun na hamanin ang Sword God. Sa tingin mo, ngayong tinatawag na ni Elder Feng Xiaotian ang Sword God Big Brother, ano ang kinakatawan ng Sword God na iyon? Tao, ang numero 1 powerhouse. Oo, ang pagkatalo sa Sword God ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang maabot ang tuktok sa isang hakbang. Ang kabisera ng tatlong absolute ay sumuko, at kung nais niyang matagumpay na manalo, hindi ba ito masyadong nakakagulat? Ang susi, Sword God walang pundasyon sa angkan. Maraming tao sa angkan ng Shenlong ang napupuot sa Sword God hanggang sa mamatay, at walang patutol na talunin siya. Ito ay mas madali kaysa sa paghamon sa tatlong kasanayan, umiling si Jiang. At bam-antong hininga. Hindi makapaniwalang sinabi ni Ying Xiaobei, hindi ba totoo iyan? Kahit na si Elder Yun ay nasa top 10, ngunit, maaari ba siyang magkaroon ng ganoong lakas? Mayroong dalawang uri ng lakas, matigas at malambot. Pagdating sa frontal hard power, karamihan sa kanya ay hindi. Ngunit isa rin itong kasanayan sa paglalaro ng mga underhanded tricks. Hanggat ang kalaban ay napatay, siya ay makapangyarihan. Ang kanyang pinakamalaking pag-asa ay walang nakakaalam kung ano ang kanyang mga batas. He has played against him, basically patay silang lahat, at hindi nila naintindihan ang ginawa niya nang makita siya. Ang nakatatandang Xiao Qingshan noong panahong iyon ay nanatiling tikom ang kanyang bibig, at hindi niya kailanman binanggit ang pagtatasa sa sinuman, kung ano ang nangyari. Napakaposible na kahit si Elder Xiao Qingshan ay natakot.
Sa napakaraming taon, napakalalim na itinago ni Yan Yufang ang kanyang sariling mga batas. Kadalasan, naghihintay lang ng isang blockbuster na pagkakataon. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Nilunok ni Ying Xiaobei ang kanyang lalamunan, kinakabahan na hindi makapag-react. Nagkaroon ng maraming kaguluhan sa mga araw na ito. Jiang, mahinang ngumuso, anong kinalaman natin? Hindi natin turn para makialam. Hindi mo man lang tinitingnan ang malalaking tao sa isla ngayon, natigilan si Ying Xiaobei saglit, pagkatapos ay tumingin sa likod, bigla na lang nagulat. Hindi ko alam kung kailan, 4 na figure ang nakatayo sa itaas na palapag ng bahay ng matanda. Nakasuot ng itim na formal na suit na may mataas na kwelyo, tuwid na pantalon, at bow tie. Tumabi sa kanya ang isang babaeng may salamin na nakasuot ng itim na business suit. Sa magkabilang gilid, may isang lalaki na naka-boxer pants, walang sando, at naka-bathrobe. Isang makulat na lalaking nakasuot ng makulay na damit at naka-tirintes na buhok. President Emperor. Sikat na direktor ng Maulap na Gabi, Elder Bai. Higit pa riyan. Captain, tumingin ka doon. Napatingin ang lahat sa isang bundok sa kabilang banda. Nakatayo dito ang isang marangal at magandang babae na nakasuot ng pulang damit, at sa tabi niya ay si Huang Wanro, na may dalang pitchel. Mayroon ding walang ekspresyon at walang pakialam na babae na nakasuot ng plain white long dress, na medyo malayo sa kanilang dalawa. Nandito rin si Elder Xiao Qingshan. Ang katabi ni Elder Huang Wanro, si Elder Hua Fei Hua ba. Mukhang nagmamadali silang lahat na magpadala. Ang 3 dapat na mayroon at 10 estatwa ay halos darating na. Jiang. Tumawa, si Elder Feng Xiaotian ay sumigaw ng kuya, walang nang ahas na maghintay at makita, kakaiba kung hindi siya dali-daling dumating. Mayroong mas mabibigat na madla, at makatuwiran lamang na gumawa ng isang bagay. Kung hindi, ang matandang Yin at Yang ay hindi sa ganitong oras, bigla kang lalakad sa stage. Jiang. Gumawa ng isang panunumpa, at ang lahat sa paligid niya ay maaari lamang maghintay at makita. Sa tuktok ng tahanan ng mga matatanda. President, ano ang gagawin mo, Elder Yan Yufang? Tanong ng babaeng katulong na si Bai Lu. Matagal nang natutulog si Yan Yufang, sa pagkakataong ito ay tila nagpasya siyang kumilos, mahinang sabi ni Emperor Ziggy. Sa pagtingin sa kanyang kalooban, ito ay dapat na nakakapukaw. Kinamot ni Wu Yeming lang ang buhok sa kanyang dibdib at nagkomento. Hoy, di ba? Nakaka-curious talaga ang mga tao, ano kayang kaya niya? Magiliw na ngumiti si Bai. Sa kabilang bahagi ng bundok. Yan Yufang, talagang alam niya kung kailan pipiliin ang kanyang mga kalaban, sabi ni Xiao Qingshan na may malabong ngiti. Ms. Qingshan, naalala ko na ikaw ang namamahala sa 10 pagsusulit ng Yan Yufang noon. Bar. I've never seen him make a move, what kind of rules have this guy? Napakakumpiyansa, gaano kakalakas loob na pumunta sa Sword God ng mag-isa sa sandaling ito? Maaari bang mas makapangyarihan ang kanyang mga batas kaysa sa aking ina at sa aking maraming batas? Nagtaka si Huang Wanro. Kabanata 2905 Mukha ng Dragon. Sa mga tuntunin lang ng kabagsikan, ang iyong multiple, ay ang nangungunang 3 sa 10. Natalo ka sa labanan-laban sa Sword God, higit sa lahat dahil magaling din siya sa frontal attack, kaya pinigilan ka niya. Pero, ang mga patakaran ng Yan Yufang, sa katunayan mahirap tukuyin kung malakas o mahina ang kapangyarihang panlaban. Masasabi lamang na napakahirap harapin. Kung hindi ito mabibiyak, gaano man kalakas ang frontal combat, ang strategic level ay itatanim din sa kanyang mga kamay. Ang susi ay mahirap bantayan ang kanyang mga batas. Kung kinakailangan, huwag mo siyang guluhin. Napangiti si Xiao Qingshan nang walang magawa. So ruthless. Tita, nag-aalala ka ba na magdaramdam ka sa kanya, at itinago mo ito sa kanya sa loob ng maraming taon? Tanong ni Huang Wanro. Bagaman nakagawa ako ng paraan para lumaban noon, hindi kaya ng karamihan sa mga tao. Kung masyadong maraming tao ang nakakaalam tungkol sa kanyang batas, hindi maiiwasang magdulot ito ng gulat. Kapag maraming tao ang gustong paksain ang kanyang nakatagong panganib, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng sakuna. Siya. Alam na alam din niya na ang kanyang mga batas ay madaling kamuhian ng iba, kaya bihira siyang kumilos, at kung gagawin niya, siya ay patahimikin. For the sake of the clan alliance, hindi ko na siya kailangan puntiryahin. Tita, napanatili mo ang tacit understanding kay Yan Yufang, kung hindi mo sasabihin, hindi siya manggugulo. Natigilan si Huang Wanro. Eksakto. Pagkatapos magsalita ni Xiao Qingshan, ngumiti siya at tumingin kay Hua Fei Hua sa hindi kalayuan. Xiao Hua, mag-isa ka ba? Hindi dumating si Xiao He. Naglalaro siya ng chess sa Shenlong Palace, malamig na tugon ni Hua Fei Hua. Sa tingin ko pareho lang ito. Kung gayon, ano ang iyong saloobin sa Sword God ngayon? Si Yan Yufang ay gumagawa ng isang mapanganib na hakbang, na malamang na mapilitan ng Sword God sa galit. Ito rin ay maaaring magdulot ng Sword God na magdusa ng malaking pagkalugi, o mamatay dito. Bago maging huli ang lahat, kung plano ninyong suportahan ang Sword God, pinakamahusay na pigilan si Yan Yufang, mungkahi ni Xiao Qingshan. Maaari mong harapin si Yan Yufang, kung hindi niya kaya, bakit suportahan siya? Hua Fei Hua. Tanong pabalik.
Nakangiting sinabi ni Xiao Qingshan, "Oh, ang sinabi mo, lagi kong nararamdaman na minamaliit ako sa iyo. Bagamat kami ng tiyahin mo ay nagpalaki ng mga anak nitong mga taon, mayroon ding mga naglilinang." Talagang. Speaking of which, noong bata ka pa, Xiaohua, niyakap ka namin ni tita. Napaka-cute noon, matamis ang bibig. Nang maglaon, nang lumaki ako, minsan kasama ang iyong ina, pumunta ako sa kolehiyo upang dumalo sa isang pulong ng magulang at guro. Ang sabi lang ng nanay mo, habang tumatanda ka, hindi ka na mahilig makipag-usap, at malamig ka sa mga tao. Labis siyang nag-aalala na kapag lumaki ka, hindi mo na mahahanap ang pamilya ng iyong in-law at kung ano ang gagawin kung ikaw ay walang asawa sa lahat ng oras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng nanay mo na hindi ka pa kasal. Xiaohua, hindi ito madaldal ng tiyahin ko, oras na para magpakasal ka at magkaroon ng anak, tita. Tita Qingshan, tumigil ka. Pakiusap ko. Huwag na nating pag-usapan dito, okay? Huang. Hindi na nakayanan ni Wanro, naramdaman niyang bigla siyang pinalibutan ng 3 tiyahin at 6 na lola. Si Xiao Qingshan ay nasa mood pa rin at binigyan ng galit na tingin ang nakababatang henerasyon. Hua Fei Hua. Walang sinabi, na parang wala siyang narinig, at patuloy na pinapanood ang paggalaw sa ibaba ng malamig. Sa sandaling ito, si Yan Yufang ay pumunta sa Xiaojin. Ang malaking 5-clawed golden dragon ay parang isang buong tuloy-tuloy na hanay ng bundok. Si Yan Yufang ay maikli at payat, ngunit siya ay napakaliit, tulad ng isang maliit na butil ng alikabok. Ang 5-clawed golden dragon ay talagang maganda. Divine Beast. Tumingin si Yan Yufang kay Xiaojin na may nakaka-relax ng ngiti. Tao Tai Clan, hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan, umalis ka na. Nagpanggap si Xiaojin na maharlika, at kasabay nito ay ipinadala ang kanyang boses, inilabas niya ang kanyang kapangyarihan ng dragon. Kaagad, ang buong hanging island ay natabunan ng Long Wei, at ang ilan sa mga mahina sa pag-iisip ay nagsimulang tumakas. Siyempre, marami rin ang nakapansin sa paggalaw na ito at nagsimulang pumunta sa tahanan ng mga matatanda upang tingnan kung ano ang nangyari. Ang mga taong ito ng 3 absolute at 10 paggalang ay natural na ganap na maayos, at ang kanilang mga mukha ay nananatiling hindi nagbabago. Maluwag na sinabi ni Yan Yufang, "Isa ako sa 10 miyembro ng angkan, Yan Yufang, gusto kong makausap ang Sword God ngayon. Sobrang abala ngayon ng aking amo, pag-usapan natin ito sa ibang araw." Hindi siya pinansin ni Xiaojin na may mukha. Ito, ngunit hindi madaling hawakan. Kung tutusin, itong hanging island na ito ngayon ang lugar ng tahanan ng aming mga clan elders. Ang Diyos ng Espada ay hindi pa nakapasok sa Panginoon, kaya't maaari lamang siyang ituring bilang isang panauhin. Kung ang panauhin ay napakaswerte, natatakot ako na ito ay hindi nararapat, hindi ba? Nakangiting sabi ni Yan Yufang. Ano? Mata ko na ang kanlang, gusto mo pa bang sapilitang paalisan ang amo ko? Naiinis si Xiaojin. Bagaman isa lang akong mata ko na angkan, hindi ko may kukumpara ang maharlikang 5 kuko na gintong dragon. Ngunit, ang mga mata ni Yan Yufang ay nagpakita ng isang kulay abo-itim na malamig na liwanag, at ang kanyang boses ay biglang naging malakas. Para ang angkan ng Kyushu ay hindi masangkot sa digmaan, at para sa katatagan ng sangkatauhan, ako, ang Wandering Party, ay dapat tumayo. Ang mga salitang ito ay malinaw na tinutugunan sa hindi mabilang na mga nanunood. Ipaalam sa lahat na siya ay gumagala, upang labanan ang pagkakaisa ng Diyos ng Espada sa sangkatauhan. Ang taong tinawag ni Feng Xiaotia na kuya, dapat niyang pigilan siya. Sa loob ng array, kumunat ang noo ni Ling Yue at tumingin kay Ye Fan na may kaunting pagkabalisa. Ngumisi si Xiaojin, hindi ko alam kung gaano kataas ang langit, kasama ka, kahit ang aking Panginoong Xiaojin ay hindi makaget over. Kahit na ang kanyang bibig ay mapanlit, si Xiaojin ay labis na kinakabahan sa sandaling ito. Paulit-ulit nitong sinasabi sa sarili na sa sandaling mabaril ang produktong ito, ganap na maa-activate ang firepower nito, at mabilis itong ice spray hanggang mamatay. Tautis talent is gluttony, basta mag-output siya ng dragon flames na mas mabilis kaysa sa kanyang katakawan at bilis ng paglunok, siguradong mananalo siya. Ang aking munting ginto, kailangan kong maibalik ang mukha ng dragon. Lihim na nagdesisyon si Xiaojin. Kung ganoon, yun, may masasaktan. Pagkatapos magsalita ni Yan Yufang, direktang lumipad siya sa katawan ni Xiaojin. Ngunit sa sandaling lumipad siya sa hangin, binuksan ni Xiaojin ang kanyang malaking bibig ng dragon. Isang nagninangas na apoy ng dragon na nasa antas ng eroplano ay sumambulat na parang apoy na laser cannon na bumaril diretso sa kalangitan. Ang mga ulap sa kalangitan ay direktang sumangga ng mataas na temperatura na ito. Sa isang iglap, napalunok si Yan Yufang. Halos lahat ng nasa eksena ay kinakabahan. Tunay na kamangha-mangha ang apoy ng dragon na ibinuga ng 5 kuko na gininto ang dragon sa buong lakas nito. Ngunit, ang sumunod na eksena ay agad na ikinagulat ng maraming tao. Aw, isang masakit na dagandong ang pinakawalan ni Xiaojin, nakita ko lang ang katawan nito na nanginginig, at tila hindi ito komportable. Sa muling pagtingin kay Yan Yufang, hindi nasaktan, nagpatuloy siyang lumipad ng maluwag. Paano ito posible? Okay lang na ma-spray ng ganitong klaseng dragon flame.
Hindi mabilang na mga tao ang nadama na hindi ka panipaniwala, kahit na si Yan Yufang ay nagpatibay ng talento ng katakawan, hindi siya lunok ng labis. Makatwirang sabihin na ang apoy ng dragon na ito ay dinadala sa harap, at daan-daang mga libot na partido ay hindi makayanan ito. Xiao Jin, anong problema mo? Nalaman ni Ling Yue na mali si Xiao Jin at nagmamadaling nagtanong sa hanay. Ako, hindi ko rin alam, medyo naguguluhan ang boses ni Xiao Jin, pakiramdam ko ay sinusunog ako ng sarili kong apoy. Ano? Si Ling Yue ay nalilito. Nai Yue, huwag kang mag-alala, babarilan ko siya. Sa kamatayan. Nagbago ang isip ni Xiao Jin sa pagkakataong ito. Kumaway siya ng Dragon Claw at sinampal si Yan Yufang. Kabanata 2906 na kakaibang batas. Bagamat malaki ang katawan nito, malakas ang pisikal na katawan ng Five-Clawed Golden Dragon at hindi man lang mabagal ang takbo nito. Ito ay kasing bilis ng isang gininto ang after image, na para bang hindi mabilang na burol ang direktang bumangon mula sa lupa at umugoy sa kalangitan. Bang! Tinamaan si Yun Yufang sa katawan. Marami sa mga nanunood sa malapit ay tumibok ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan, na hindi dapat maging pulbos. Ngunit, isang mas kamangha-manghang eksena ang lumitaw. Roar, dumudugo talaga ang malaking ulo ni Xiao Jin, at lumingon siya sa isang tabi at bumagsak mag-isa. Natigilan ang lahat. Ito, baka hindi sinasadyang tinapik ng 5 kuko na gintong dragon ang kanyang ulo. Namutla ang magandang mukha ni Ling Yue, at natigilan siya nang makita niyang si Xiao Jin ay nag-aaral sa ibang bansa, at nabasag ang kaliskis ng dragon. Paano naging ganito? Ang Yan Yufang na iyon ay napakalakas sa labanan. Kinailangan ko ng daan-daang beses para mabali ang balat ng gintong dragon. Tuwang-tuwa si Huang Wanro kaya ayaw niyang uminom. Hindi iyon ang pag-atake ni Yan Yufang, ang 5 kuko na gintong dragon ang tumama sa sarili nito, na pabuntong hininga si Xiao Qingshan. Hindi, malinaw kong nakita na tumama ang gintong dragon. Nasa kalagitnaan ng pagsasalita si Huang Wanro, biglang nanginig ang kanyang katawan, nanlaki ang kanyang mga mata. Maaaring, ang panuntunan ni Yan Yufang ay tumango si Xiao Qingshan, halos, may paraan siya, lahat ng pinsalang matatanggap niya ay makikita sa umaatake. Paano magkakaroon ng gayong walang hiyang tuntunin? Hindi makapaniwala si Huang Wanro. Si Hua Feihua sa gilid ay sumimangot din. Sa kabilang panig, kumikinang ang mga mata ni Bai Yi, wow, ang kaliskis ng gintong dragon na iyon ay nalaglag ng husto, kaya maaari itong kunin at gamitin bilang mga materyales sa pananamit. Kuya, ang focus ngayon ay ang batas ng matandang yun. Hindi mapigilan ni Bai Lu na magreklamo. President, alam mo ba kung ano ang paraan ng yunyo? Seryoso ang mga mata ni Emperor Ziggy, medyo alam ko, pero hindi ko inaasahan na magiging napakaganda ng aktwal na epekto ng labanan. Kung ang kanyang batas ay talagang maibabalik ang lahat ng pinsala, ito ay masyadong walang talo, tama. Bulalas ni Bai Lu. There must be certain conditions, otherwise bakit kailangan niyang magtiis hanggang ngayon? Kaya lang, hindi pa namin alam. At kahit nagawin natin, maaaring hindi ito madaling harapin. Sa madaling salita, ang Sword God ay malamang na mahuhulog sa gulo, ang emperador ay bumalik. Palagay ko rin, hinangaan ni Wu Yiming at sinabi, ang Yun Yufang na ito ay nasa napakagandang mood. Malamang na matagal na siyang naghahanda para sa pagtatanghal ngayon. Sa ibaba, ang isang grupo ng mga bantay ng matatanda ay napabulalas din sa pagkamangha. Napakalakas talaga ni Elder Yun. To put it lightly, tinalo niya talaga ang Five-Clawed Golden Dragon. Lupa. Ngumiti si Jiang Yan at sinabing, maaaring madaig ng kanyang panuntunan ang ganoong uri ng head-to-head. Maaaring hindi madali ang pagkukulong sa kanya. Ito ang pagpigil ng batas, dapat tingnan ninyong lahat ito ng mabuti. Si Ying Xiaobei at iba pang mga gwardya ay hindi nakaimik, ngunit maaari lamang silang ngumiti at tumango. Sa oras na ito, mahinahong nilampasan ni Yan Yufang si Xiao Jin. Pumunta siya sa gilid ng formation, ilang daang metro lang ang layo mula kay Yefan, at tiningnan ang formation. Ang porma sayon na ito ay medyo mahiwaga, ngunit ang ganitong uri ng paghihigpit ay hindi makakapigil kay Yun. Itinaas ni Yan Yufang ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang malaking matako na ulo ng hayop. Gluttony. Ang matako na ulo ng hayop ay puwersahang kinain ang lahat ng lakas ng hanay at mga hanay na batong iyon. Hindi nito sinisira ang porma sayon, kinakain nito ang malaking porma sayon ng direkta. Anong gusto mo? Pinilit ni Ling Yue ang sarili na manatiling kalmado. Nasabi ko na gusto kong makipag-usap sa Sword God, mahinang sabi ni Yun Yufang. Hindi ito ang iyong saloobin para makipag-usap, narito ka upang samantalahin ang panganib ng mga tao. Ngumisi si Ling Yue. Dahil ang Sword God ay naglakas loob na magsanay dito, hindi siya dapat matakot na maistorbo. Bumangon si Xiao Jin sa oras na ito, ang kanyang katawan ay naging maliit, at siya ay umiling. Naghilom na ang sugat sa ulo niya pero medyo nahihilo pa rin ang ulo niya. Nanay Yue, ipaubaya na lang kay Xiao Jin ang pagharap nito. Galit na galit si Xiao Jin. Nakakadiri ang lalaking ito, hindi ako makapaniwala na hindi ko siya mapapagaling. Nag-evolve na silang lahat sa Five-Clawed Golden Dragons, pero ikinahihiya nila ang kanilang mga amo. Paano kung hindi ito gusto ng mga master balang araw?
Habang iniisip ito ni Xiao Jin, lalo siyang nababalisa, kaya nagpa siyang lumaban. Hindi ako naniniwala, mas matigas ka pa sa akin, Lord Xiao Jin. Galit na galit si Xiao Jin, at sa pag-iisip mula sa kaluluwa ng dragon, nagsimula siyang bumaba mula sa langit tungo sa antas ng banal na kulog. Boom! Biglang bumagsak ang kulog. Kasabay nito, sabay na tumalsik ang isang bibig, dalawang uri ng apoy ng dragon, yelo at apoy. Ang mga kuko ay hamampot sa lupa, at ang hindi mabilang na mga durog na bato ay nabasag na naging mga spike ng bato. Ang Ice Fire Dragon Flame, Divine Thunder, at Rock Thorn ay sabay na bumati kay Yun Yufang. Masasabing ang pag-atake sa antas ng eroplano ng Tianluo Diwang ay nagpapasilaw sa lahat. Ang marahas na energy shockwave ay nagpagulong sa bug zone ng hangin. Agad na nalunod ang figure ni Yun Yufang. Umuungol. Ang ikinagulat ng lahat, si Xiao Jin ang muling nagpakawala ng malungkot na ungol. Mas masakit pa sa dati. Nakita ko na si Xiao Jin ay natatakpan ng mga galos, at may mga paso at gasgas kung saan-saan. Kahit na malakas ang 5-clawed Golden Dragon, tiyak na masasaktan ang sarili ng self-mutilation. Madaling tinapik ni Yun Yufang ang alikabok sa kanyang katawan, at nakangiting sinabi, Jinlong, bakit ka mag-abala? Dahil naglakas loob si Yun Mo na pumunta para hanapin ka, natural siyang sigurado na tatapakan niya kayong lahat. Ang gluttonous clan lang, huwag mong ipagmalaki yan. Matigas ang ulo ni Xiao Jin na nagpakawala ng pag-iisip ng paggaling, at ang kapangyarihan ni Aoki ay agad na bumangon mula sa lahat ng direksyon. Ang masaganang sariwang aura ay nagpabilis ng paghilom ng sugat ni Xiao Jin. Gayunpaman, ang higit na nakakatakot kay Xiao Jin at sa lahat ay ang katawan ni Yan Yufang ay puno ng berde, at labis niyang nasisiyahan ito. Oh, ito ba ang kapangyarihan ni Aoki mula sa Shenlong clan? Talagang komportable ito. Natigilan si Xiao Jin, paano ito? Nagulat din ang lahat sa di kalayuan. Magdulot ng pinsala sa kalaban, ibalik ang iyong sarili upang ibahagi. Gaano kawalanji ang panuntunang ito? Wala ba talagang limitasyon? Malapit nang umagos ang laway ni Huang Wanro, at sobrang inggit siya. Sa kabilang banda, medyo naantig din si Emperor Ziggy at ilang iba pa. Hindi katakataka na si Yan Yufang ay napakaloki kapag weekdays, hindi ito simple. Napabuntong hininga si Bai Lu. Tao Guang and bide your time, maghintay lang sa stage na ito. Kung masusupol niya ang Sword God, ang kilusan na ginawa ng Sword God noon ay makakagawa ng mga damit pangkasal para sa iba. Mga damit pangkasal. Mga damit pangkasal, nako, nasasabik akong isipin ito. Orchid Finger. Walang kinalaman ang 5-clawed Golden Dragon na ito kay Yan Yufang. Din, dito ba talaga itatanim ang Sword God? Kahit na siya ay matakot kay Yan Yufang, siya ay ganap na matatalo at magiging isang katatawanan. Sabi ni Wu Yiminglang. Ngumiti si Emperor Ziggy at sinabi, masyado pang maaga para sabihin ito, kung tutuusin. Hindi natin alam kung ano ang batas ng Emperor level na Sword Intent ng Sword God. Kailan? Narinig ito ng lahat, mukhang tama sila, at muli silang tumingin dito. Sa oras na ito, tumingin si Yun Yufang kay Xiao Jin na may gulat na mukha, at ngumiti ng mas makitid. Ipagpapatuloy mo pa ba ang pag-atake? O hayaan mo na ako? Pumunta. Kung patuloy kang mag-aaway ng ganito, natatakot akong may mamatay muna, sabi ni Yun Yufang na may mapaglarong ekspresyon. Nagpanggap si Xiao Jin na kalmado, humph. Stop bluffing. Hindi ako naniniwala, palagi mong maibabalik ang lahat ng pinsala. Ayaw maniwala. Pagkatapos ay subukan muli, may oras si Yun Mo ngayon, bukas palad na ibinuka ni Yun Yufang ang kanyang mga kamay at tumayo sa pwesto. Nilalayo ni Xiao Jin na subukan ito upang makita kung mayroong anumang mga patakaran na maaaring makrap. Sa sandaling takot din ito sa sakit, para hindi masyadong masaktan, sa isang pitik ng kuko ng dragon, diretso itong naghagis ng tinik ng yelo. Direktang bumaril ang yelong tinik sa katawan ni Yan Yufang. Isang kakaibang eksena ang lumitaw, ang yelong tinik ay dumaan sa katawan ni Yan Yufang, ngunit walang nangyari. Parang naging multo. Path. Xiao Jin. Ikaw. Nagsuka si Ling Yue ng matingkad na pula, ang kanyang mukha ay natigilan at masakit. Biglang, narinig ng lahat na may nagsusuka ng dugo, at ang kanilang mga mata ay bumaling kay Ling Yue. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita. Talagang may malaking butas ng dugo sa katawan ni Ling Yue. Ang pinsala ng Ice Thorn ay talagang inilipat kay Ling Yue. Nanginginig din si Xiao Jin, pakiramdam na malamig ang dugo ng dragon. Nanay Yue, paano ito nangyari? Yun Yufang. Bumantong hininga, na may walang magawang hitsura sa kanyang mukha, sinabi ni Yun Mo kanina, kung magpapatuloy ang laban na ito. Natatakot akong may mga taong unang mamatay. Tila isang kakaibang ulap ang bumalot sa buong hanging isla, at lahat ay nakaramdam ng matinding takot. Kabanata 2907 Tanawin. Bumaling. Sa babaeng Shenlong na iyon. Si Bai Lu, na nakatayo sa tabi ni Emperor Ziggy sa di kalayuan, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Kung ngayon mo lang na-counterattack si Xiao Jin, medyo katanggap-tanggap ang lahat. Na sa pagkakataong ito ay inilipat ito sa isang third party ng may katumpakan at pagkakamali, ito ay sobrang nakakatakot.
Nangangahulugan ito, ang kanyang mga batas ay maaaring maglipat ng mga bulaklak at sumali sa mga puno, na ginagawa itong mahirap na bantayan laban. President, ang likas na tatlong kalikasan, ng iyong pamilyang Chaos ay tila hindi kayang gawin ang ganitong uri ng paglipat, tama ba? Malalim ang mukha ni Dizigi, ang susi sa tatlong kalikasan ng aming pamilya ng Chaos ay nasa pagbabago. Ang kanya ay transfer, ang pagtingin lamang sa mga resulta ay magkatulad, ngunit anuman ang mga katangian at katumpakan, walang paghahambing. At, ang napakalaking pinsala na pinakawalan ng 5 kuko na gintong dragon, tila iniwasan niya ang lahat. Ang tatlong kalikasan ng ating pamilya, pagbabago may hangganan din ang pinsala. Kung ito ang kanyang panuntunan, walang limitasyon ang pinsala sa paglilipat. Kung gayon natatakot ako na ang Diyos ng Espada din. Bagamat hindi natapos ang mga salita, alam na ng maraming tao sa tabi niya kung ano ang ibig sabihin ni Emperor Ziggy. Kahit na kumilos ang Sword God, maaaring hindi ito makatulong. Ang mga alituntunin ng Yan Yufang ay lubhang hindi kanais-nais para sa mga magsasaka na mahusay sa head-to-head. Sa puntong ito, sa wakas ay napagtanto ni Ling Yue na hindi na siya makapaghintay pa. Pawis na pawis siya, at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Xiao Jin. Protektahan kami, huwag nang umatake muli. Bilang, hanggat hindi mo siya tatamaan, hindi niya maililipat ang pinsala. Parang napapalibutan ng gininto ang lungsod, pinalibutan niya si Ye Fan at Ling Yue sa loob ng kanyang sarili, pinagmamasdan si Yun Yufang na labis na nagsisi at sinisisi ang sarili sa kanyang puso, hindi lang siya nabigo na protektahan ang ginang, ngunit nasaktan din niya ang ginang. Kung hindi dahil sa kasalukuyang krisis, nais ni Xiao Jin na humanap ng isang bitek sa lupa na mahuhukay, at makita ang mga taong walang mukha ng dragon. Pagkatapos ng lahat, si Ling Yue ay mayroon ding isang banal na cultivation base. Bagamat sira ang kanyang katawan, kailangan lang ng oras para makabawi. Napasubsob siya sa tabi ni Ye Fan sa sakit, at tinawag ang lalaki sa pamamagitan ng voice transmission. Oh, nagsisimula ka na bang magtago sa mga tao? Ang mga mata ni Yun Yufang ay nagpakita ng masamang tingin, at nang itinaas niya ang kanyang kamay, direktang binitawan niya ang matako na ulo ng hayop. Gluttony. Ang malaking ulo ng hayop ay lumaki ng higit kaysa dati, tulad ng isang maliit na bundok, at nagsimulang lumunin si Xiao Jin ng galit na galit. Ang mabangis na matako ay kumagat, na nagdulot kay Xiao Jin ng matinding sakit. Umuungol. Nagalit si Xiao Jin at subconsciously gustong lumaban, ngunit tumigil siya kaagad. Hindi magawa. Kapag nag-counterattack ito, maaaring masaktan sina Ye Fan at Ling Yue. Mapaglarong ngumiti si Yun Yufang, Lord Five Clawed Golden Dragon. Bakit hindi ka lumaban? Natatakot ka ba sa marangal na kapantay ng mukha na banal na hayop? Mga kasuklam-suklam na matako na tao. Kasuklam-suklam. Harapin ang batas, gamitin ang sarili mong paraan para manalo, ano ang kasuklam-suklam? Ibinuka ni Yun Yufang ang kanyang mga kamay. Galit na umungol si Xiao Jin, ngunit wala siyang magawa. Ang ganitong uri ng inis ay ginagawa itong mas nakakabaliw kaysa sa pisikal na sakit. Gaano man kalakas si Xiao Jin, kapag ang buhay na target ay inatake ng katakawan, sa huli ay masasaktan siya. Pagkatapos ng lahat sila ay nasa antas ng eroplano, at maaari nilang sirain ang mga depensa laban sa isa't isa. Ngunit saglit, si Xiao Jin ay nagkaroon ng malaking piraso ng kaliskis ng dragon na nahuhulog, at ang kanyang laman ay malabo. Haha, haha. Si Yun Yufang ay natatakpan ng gininto ang espiritual na enerhiya, ang kanyang mukha ay lamabis at binaluktot ng walang habas na pagtawa. Well, ito ay talagang pampalusog na enerhiya. Baka si Yun Mo ay kakain ng buong dragon ngayon. Biglang may narinig si Xiao Jin. Nag-transform siya sa isang ilusyon, at pagkatapos paliitin ang kanyang katawan, diretso siyang umatras. Isang itim na gintong talam na tumaas sa langit ang direktang dumurog sa ulo ng matako na hayop. Naputol ang katakawan, ngunit hindi nito nahawakan ang katawan ni Yan Yufang. Ang pamimilit ng layunin ng espada sa antas ng emperador ay lumitaw sa sinuspinde na isla, at lahat ay na-refresh. Si Ye Fan, na naalis na ang kanyang malay, ay tumayo sa oras na ito. Ang mukha ni Ye Fan ay kasing lamig ng yelo, na ang isang braso ay nakapalibot kay Ling Yue at ang isa naman ay nasusunog na may layuning espada. Guro. Napaatras si Little Jin at nahiga sa likod ni Ye Fan sa kahihiyan. Hindi nagsalita si Ye Fan, at binigyan ng malamig na tingin si Yun Yufang. Nakayuko ang kanyang ulo, tumingin siya kay Ling Yue na may pagkabalisa at paninisi sa kanyang mga mata. Dahil dito ako naglilinang, natural na iniisip ko ito, at hindi ako natatakot sa anumang sitwasyon. Gisingin mo lang ako, bakit ipagsapalaran? Ngumiti si Ling Yue at umiling na may maputlang mukha, okay lang ako, at hindi ko inaasahan. Magiging ganito. Hindi na nagsalita pa si Ye Fan, at isang masa ng espiritual na enerhiya ang namuo sa kanyang kamay, na lumakas pagkatapos ng pagkakawatak-watek, at direktang bumuhos sa sugat ni Ling Yue. Biglang nakaramdam ng sobrang komportable si Yun Yufang at napuno ng espiritual na enerhiya. Ang mga pamamaraan ng pagpapagaling ng Sword God ay talagang napakahusay. Hindi nagbago ang mukha ni Ye Fan, at ipinagpatuloy niya ang pagpapagaling sa babae.
Mas mabilis na gumaling ang katawan ni Ling Yue, at lumitaw ang isang kulay rosas na pamumula sa kanyang mukha. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, nakakaupaw na si Ling Yue nang mag-isa at pagalingin ang kanyang mga sugat. Nang makitang okay na si Ling Yue, naglakad si Ye Fan papunta sa Yan Yufang. Sinabi na nina Xiao Jin at Ling Yue kay Ye Fan ang tungkol sa sitwasyon ngayon at ang mga kakaibang batas. Natakot sila na baka hindi maging malinaw si Ye Fan, kaya sumunod sila sa paraan ng isa't isa. Hindi tumugon si Ye Fan, na parabang hindi niya masyadong narinig. Ang tanging pagbabago lang ay ang kanyang mga mata, habang tumatanda siya, mas nilalamig siya. Nandito na sa wakas ang main master, hehe, Sword God, gusto kitang makachat sa Yan Yufang. Kanina lang, for self-protection lang, pero out of helplessness, I also asked Sword God na huwag masyadong mag-isip, casual na sabi ni Yan Yufang. Si Ye Fan ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng itim at gintong apoy, na nagpapagana sa batas ng walang kapantay. Hey! Madilim na kumislap ang mga mata ni Yun Yufang, na nagpapakita ng nakakatakot na ngiti. Mukhang minamaliit siya ng Sword God. Sa tingin mo ba wala siyang reputasyon at hindi karapat-dapat na makipag-usap sa Sword God? Hindi pa rin tumugon si Ye Fan, ngunit naglunsad ng double disintegration, ang Sword Intent Disintegration. Ang pamimilit ng layunin ng espada ay biglang tumaas ng husto, at si Ye Fan ay naglaslas gamit ang isang espada. Ang paglilinang ni Yan Yufang ay hindi namumukod tangi sa 10 karangalan, at hindi sapat na buksan ang kalangitan sa ika-9 na antas. Sa oras na ito, ang espada ni Ye Fan, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tiyak na hindi niya ito kakayanin. Gayunpaman, si Yun Yufang ay halatang hindi nag-aalala, ang kanyang mukha ay magaan at kalmado, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay puno ng mapang-asar na mga ngiti. Ang espada ni Ye Fan ay nahulog na parang kulog. Isang malapit na tawag. Huminto ang black gold light blade na 12-12 metro ang haba. Biglang binawi ni Ye Fan ang kanyang kamay at hindi talaga nahati. Ang mga clan powerhouses na nanunood mula sa malayo sa lumulutang na isla ay lahat ay tumibok ng kanilang puso sa kanilang mga lalamunan. Inaasahan pa rin ni Ben kung ililipat ang Sword God Sword Intent, ngunit tumigil talaga ang Sword God. Sword God. Natatakot ako. Maraming tao ang bamantong hininga. Oo nga naman, sa harap ng ganitong kakaibang batas, pwede bang magbitiw na lang sa Sword God? Malapit nang matapos ang hindi magagapi na mito ng Sword God's foray sa Kyushu. Haha. Pumalakpak si Yun Yufang, smart choice, alam ni Yun na tiyak na hindi gagawan ng katangahan ang Sword God. Ibinaling ni Yun Yufang ang kanyang ulo at sumulyap. Sa mga taong nanunood ng labanan sa likod niya. President Emperor, nandito si Mrs. Xiao, at narito rin ang ilan sa 10 estatwa. Nakakahiya talaga, gusto ko lang gawin ang tungkulin ng 10 estatwa at makipag-chat sa Sword God. Kung tutusin, ang Alliance of Unification ay hindi isang maliit na bagay. Nasa Hidden Dragon kami at Crouching Tiger sa Kyushu. Maaaring minamaliit ng Sword God ang mga bayani ng mundo. Hindi ko inaasahan na kung hindi ko sinasadyang gumawa ng malaking gulo, magagalit ang Sword God. Ngunit huwag mag-alala, makikita ng lahat na ang Diyos ng Espada ay napakamakatwiran. Hindi ito. Huminto din ang Sword God sa tamang panahon. Sabi ni Yun Yufang na may kalmadong ngiti. Gayunpaman, maaaring marinig ng sinuman ang pagmamalaki at kabalintunaan sa pagtawa na ito. Isang Diyos ng Espada na nabigla kay Kyushu at tinawag ni Feng Xiaotian ang kanyang kuya. Paikot-ikot pa lang ay wala na siyang lakas ng loob na gumawa ng kung ano-ano ang tanawin. Kabanata 2,908 walang dapat itago. Emph. Matagumpay ang kontrabida, malungkot na sabi ni Jiang. Elder Jiang, hindi mo ba sinabi na si Mr. Yun ay isang ipokrito? Tanong ni Ying Xiaobei. Siya na lahat. Jiang. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hey! Hindi ko inaasahan na ang Sword God ay magiging napakalakas kaya mahuhulog siya sa mga kamay ni Old Yun. Si Ying Xiaobei at ang isang grupo ng mga gwardya ay nakaramdam ng kaunting emosyonal. Si Huang Wanru sa kabilang dulo ay tinampol ang kanyang hita at sumimsem ng ilang alak sa galit. For this kind of guy, the old lady is not reconciled for that Sword God. Ngumiti si Xiao Qingshan at umiling, habang si Hua Feihua ay mukhang walang pakialam. Ang Diyos ng Espada na ito ay mapalad na magpigil, kung hindi, ang espada ay bababa, ang malubhang na sugatan na kagandahan ay maaaring talagang mamatay, at ang kagandahan ng linya ay nakakaawa. Nakahinga ng maluwag si Bai Yi. Talagang bet ko itong si Yan Yufang ngayon sikat na siya sa buong mundo. Gusto mo bang isaalang-alang na hayaan siyang gumanap na isang malaking kontrabida sa aking paglalaro? Ako. Pakiramdam mo kung ang taong ito ay gumaganap ng kontrabida, ang kanyang mga emosyon ay nasa lugar. Hinawakan ni Wu Night Star ang kanyang baba. Ngumisi si Emperor Ziggy, ano ang pinagsasabi mo? Naiintindihan mo ba talaga? President, ano ang ibig mong sabihin dyan, hindi ba? Ang Diyos ng Espada na iyon ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman, pagtataka ni Bai Lu. Tingnan ng malinaw. Bagamat huminto ang Sword God, hindi hamina ang kanyang hangarin sa pagpatay kahit kaunti. Pinaikit ni Emperor Ziggy ang kanyang mga mata, siya. Maaaring sumusubok. Nagsusuri. Ano ang sinusubukan mong subukan?
Baka biglang bumagsak ang mga batas ni Yan Yufang. Hindi ito kayang sumugal, di ba? Nagulat si Wu Yiminglang. Eksakto kung ano ang sinusubukan ko. Hindi ko alam. Umiling si Emperor Ziggy. Sa sandaling ito, muling ibinuko ni Yun Yufang ang kanyang bibig. Sword God, hangang-hanga ka pa rin yun. Kung hindi dahil sa pagiging agresibo mo, dapat mong gawing napakawalan Jia ang aming Kyushu clan. Wala talagang balak tumayo si Yunmo at ipahiya ka. Sa ngayon, dapat mo ring malaman na ang iyong espada ay hindi maaaring magdulot ng pinsala sa iyon. Binibigyan ka ni Yanmo ng dalawang paraan. Ang una ay umalis sa alyansa ng tao, at ang tubig ng balon ay hindi magpapatubig sa ilog. To tell the truth, bagamat hindi natatakot si Yun sa iyo, napakahirap na patayin ka. Hindi mahalaga kung tumakas ka. Ang pangalawang tuntunin ay maaari kang sumali sa amin, ngunit Unification Alliance o kung ano paman, kalimutan mo na. Yun mo ang iyong bailout, basta't sumali ka sa aming alyansa ng angkan, lahat ay maaaring baliwalain ang nakaraan. Pagkatapos magsalita ni Yun Yufang, tumingin siya kay Ye Fan ng may kumpiyansa. Siyempre, maaari mong pag-isipan ito. Kung mayroon kang anumang mga kondisyon na gusto mo, maaari mong kausapin si Yun. Sa clan, masasabi ko pa. Sa Hanging Island, saglit na tahimik ang kapaligiran. Bagaman maraming tao ang nadama na si Yan Yufang ay masyadong makasarili, ngunit wala siyang magagawa. Sino ang gumawa sa kanya na talagang sugpuin ang Sword God ngayon? Hey! Biglang tumikim si Ye Fan. Boses. Bahagyang kumunat ang noo ni Yun Yufang, bakit? Ano ang opinyon ng Sword God? Lahat. Mukhang kaina hinala din ang mga nanonood ng mga miyembro ng clan. Mukhang nagkamali ka, iniisip ko lang, paano mo nakuha ang mga kakaibang elemento sa iyo? Sword God, ano ang sinasabi mo? Napapikit si Yun Yufang. Sa katawan mo, may mga genes ko, babae ko, anak ko, at maging si Xiao Jin. Sabi ni Ye Fan. Genes. Malinaw na hindi pa ito narinig ni Yan Yufang, at lahat ng iba sa Hanging Island ay nalilito din. Nako, hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng genes, iyon lang, hindi mahalaga. Iniisip ko lang paano mo itinanim ang mga gene natin sa katawan mo. Kadalasan, ikaw ang sumusunod sa amin at nakatakas. May iwanan tayo. Pero, the more I think about it, the more disgusting I feel, so. Ayoko pa rin. Umiling si Ye Fan, nahulaan na niya ang pinagmulan ng mga gene ni Yan Yufang. Sword God, gusto kitang hikayatin, huwag mag-toast, kumain at parusahan. Nagdilim ang mukha ni Yun Yufang. Ngumisi si Ye Fan, hindi mo ba gustong sabihin, maaari mong patayin kahit ang aking anak na babae. Ang iyong batas ay talagang kawili-wili. Sa pagkakaroon ng ating mga karaniwang gene, ang pinsala ay direktang ililipat sa may hawak ng gene. Ang estado ng makakuha, maaari mong piliin na tanggapin, ang estado ng pinsala, maaari mong ilipat. Matapos masugatan si Yan Yufang, ginamit niya ang ilan sa mga gene ng mga tagalabas sa kanyang katawan upang hayaang direktang mahulog ang pinsala sa iba. Siya mismo ay tila nagtatago sa kanyang likuran, lihim na kinokontrol ang lahat. Parang, framing the blame, dahil lang sa isang ninakaw na ebidensya, inilipat ang krimen. Gayunpaman, kapag may magandang nangyari, tatayo ako. Sa pananaw ni Ye Fan, ito ay parang plain level na panlilinlang. Nilinlang ni Yan Yufang ang Diyos, at sa pamamagitan ng mga gene, pilit na nilero ang mga resulta ng pinsala at pakinabang sa pagitan ng palakpakan. Ang ibang mga tao sa lumulutang na isla, bagamat hindi nila ito lubos na naiintindihan, marahil ay may ilang mga ideya. Si Yun Yufang ay medyo hindi mapalagay, at ngumiti ng mahinahon hanggat maaari. Hindi alam ni Yun Mo kung bakit may mga kakaibang sinabi ang Sword God. Ngunit kung iniisip ng Diyos ng espada na maaari nitong takutin si Yun Mo, kung gayon ay masyado siyang nag-iisip. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ye Fan, at malamig niyang sinabi na may intensyong pumatay, malapit mo nang maunawaan kung tinatakot kita. Pagkatapos nito, humakbang muli si Ye Fan patungo sa Yan Yufang. Tumalon ang mga talukap ni Yan Yufang, ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Sword God? Kung kailangan mong pilitin ang iyong paraan, subukan mo lang. Si Yun Yufang ay lihim na nagpupuyat. Walang sinabi si Ye Fan, biglang itinaas ang lumilipad na espada sa kanyang kamay. Sa harap ng mga mata ng lahat, biglang umikot ang espada ni Ye Fan. Paft! Natusok ang talam sa kanyang tiyan. Lahat ng tao sa Hanging Island ay baliw. Anong sitwasyon? Ano ba? Ginagawa ng katawan ng espada. Natigilan din si Yun Yufang, at pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa. Haha! Sword God? Hindi mo akalain na kung mailipat sa iyo ni Yun ang pinsala, maaari mong ilipat ang pinsala kay Yun, di ba? Ito ang batas ni Yun. Kahit na ang iyong ideya ay mabuti, ito ay masyadong masama. Masyadong tanga. Paumanhin. Hindi napigilan ni Yun Mo na matawa. Haha. Ang bawat isa ay umiling at bamantong hininga, ang Sword God na ito ay masyadong walang ingat. Paano nagkaroon ng ganoong kalaking kapintasan si Yan Yufang? Kung ito ay napakadaling harapin, paano ka maglakas loob na tumayo ng ganito? Nagdilim ang mukha ni Ye Fan, binunot niya ang kanyang lumilipad na espada,
tinawag ang kapangyarihan ng linya ng dugo ng dragon, at nag-condense ng masa ng espiritual na enerhiya upang pagalingin ang kanyang sarili. Isang pares ng mga mata ang nakatitig kay Yun Yufang. Si Yun Yufang. Nanunuya ang mukha niya. Magsasalita pa sana siya ng ilang sarkastikong salita, biglang nagkamali si Yun Yufang. Bago pa siya makapag-react, narinig niya ang isang putok na pagsabog. Ang buong katawan ni Yun Yufang ay parang bola, ang kanyang katawan ay nakaumbok, at ito ay direktang sumabog mula sa suntok. Lumipad ang laman at dugo, wala man lang isang kumpletong organ, ganap na nabasag. Ang mga sugat ni Ye Fan ay gumaling sa isang iglap ngayon, at isang dominanteng emperor-level na sword intent caution ang nanalasa sa buong hanging island, na yumanig sa puso ng lahat na parang kulog. Quadruple disintegration. Nagpunta si Ye Fan mula sa pangalawang antas hanggang sa ika-4 na antas sa isang iglap ngayon lang. Ang nahuli niya ay ang sandaling ginagamit ni Yun Yufang ang batas, na nagnanais na tamasahin ang estado ng pakinabang. Ang sandaling iyon na walang sinuman sa mundo ang nang-ahas na sumugal. Sa sandaling iyon, nang magbago ang batas, sa harap ng walang kapantay na batas ni Ye Fan, wala talagang dapat itago. Kabanata 2909 na makasarili. Masyadong mabilis ang lahat, at bago pa makapag-react ang lahat sa hanging island, tila tapos na. Ang mga mukha ay puno ng pagkabigla, at lahat sila ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Sabi lang ng matanda, successful ang kontrabida. Bumagsak na. Maaari bang isang ordinaryong tao ang malakas na tao na hinahangaan ng matanda? Tuwang-tuwang sabi ni Jiang sa sandaling ito. Si Ying Xiaobei at ang isang grupo ng mga clan powerhouse sa likod niya ay natigilan lahat. Mayroon silang salitang, serbisyo, sa malalaking titik sa kanilang mga mukha. Hindi nakakagulat na tinawag ni Elder Feng Xiaotian si Kuya Sword God. Napakalakas nito kaya hindi ko maintindihan. Ang batas ni Elder Yun Yufang, ito ay talagang nilabag. Akala ko ito ay peke, paano sa mundo ginawa ito ng Diyos ng Sword? Maraming mga tao na gusto pa ring manood ng magandang palabas ng Sword God ay hindi maiwasang humanga sa sandaling ito. Ang pagliko ng labanan ay mahiwaga, kapanapanabak, at kapanapanabik. Ganap na hindi maisip. Basta, anong nangyari? Pumikit ng mariin si Wang Wanro. Ito ay reinforcement, hindi mo ba sinabi na ang Sword God ay may batas ng reinforcement? Sinabi ni Xiao Qingshan na may kasamang A. Ngumiti, Sword God ay kinuha ang isang pagkakataon upang palakasin ang kanyang sarili, ang katawan ni Yun Yufang ay hindi makayanan ang antas ng reinforcement na ito. Ibig sabihin, overeat ka ba ng double pills? Sumabog at namatay ang supplements. Napakamot ng ulo si Wang Wanro. Muntik na, umiling si Xiao Qingshan, ngunit ang higit na nakapagpapa-curious sa akin ay kung paano nahawakan ng Sword God ang sandaling iyon. Ang komplikadong kulay ay kumislap sa mga mata ni Hua Feihua, at nanatili siyang tahimik. Katulad talaga ng sinabi ng Dean, ang pagsubok ng Sword God ngayon ay ang pag-crack sa rules ni Yun Yufang. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Bai Lu na magsalita. Masyadong mayabang ang Yun Yufang na ito, at masyadong mataas ang kanyang emosyon. Kung mas maingat siya, huwag mong ilipat ang lahat, baka hindi siya magagapi. Umiling si Wu Yeming lang. Hindi, wala siyang pagkakataon. Bumalik ang emperador. Dean, bakit mo nasabi yan? Di Zigis. Ang mga mata ay mahigpit, na nakatingin kay Ye Fan mula sa malayo, ang Sword God ay kumilos sa simula, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay gumawa siya ng isang mapagpasyang hakbang. Nangangahulugan ito na nakita niya ang mga patakaran ng Yun Yufang, kaya kahit anong plano ni Yun Yufang na gawin, makikita siya. Ang lakas ni Yun Yufang ay hindi kasing husay ng Sword God, at ang kanyang mga batas ay kulang sa aktibong pagsalakay. Ang kanyang dating kalamangan ay ang mga batas ay kakaiba at hindi mahuhulaan, na nagparamdam sa mga tao na nakakatakot. Kung ang lahat ng mga prinsipyo ay makikita sa pamamagitan ng, pagkatapos ay natural, countermeasures ay devised. Huwag magsalita tungkol sa Sword God, natatakot ako. Yi at Ming lang, maaari mo rin siyang harapin. Ngumisi si Bai Yi, Din, sinabi mo na para bang masama kami. Sandali, ano ang ginagawa ng Sword God? Nagdududang tanong ni Bai Lu sa oras na ito. Noon lamang napagtanto ng lahat na si Ye Fan ay nakatayo roon at biglang itinaas ang kanyang kamay, na pinakawalan ng kapangyarihan ng dugo ng banal na dragon. Isang kabaong na may dugong ginto ang lumitaw sa hangin. Ito ay ang banal na dragon. Ang dragon slaying skill ni Shi, Dragon Coffin Blood Prison. Gusto niyang ikulong ang Yuan Shen ni Yun Yufang. Ang powerhouse ng Heaven Opening Realm of the Plain Law, ang primordial spirit ay napakalakas pa rin pagkatapos ng lahat. Kung ikukumpara sa pisikal na katawan, ang primordial spirit ay mas nababanat. Kahit na siya ay inaatake ng disintegrasyon at may isang tiyak na trauma, ang primordial spirit ay karaniwang buo. Kahit na pumutok ang katawan ni Yun Yufang, maaari pa rin niyang baguhin ang kanyang katawan hanggat nabibigyan siya ng oras. Hindi, naaalala ko na ang Dragon Coffin Blood Prison ay epektibo lamang para sa sariling mga tao ni Shenlang. Nagtataka si Bai Lu. Dugo ng dragon, sabi ni Emperor Ziggy na nakakunot ang noo, sa katawan ni Yun Yufang, may ilan sa kanilang mga miyembro ng Shenlang clan.
Ginagamit ng Sword God ang trick na ito para tanggalin ang mga miyembro ng Shenlong clan sa katawan ni Yan Yufang, lahat sila ay hinayla palayo. Sa ganitong paraan, kahit na baguhin ni Yan Yufang ang katawan, hindi na ito maaaring magdulot ng banta sa kanila. Gaya ng inaasahan, nakita ng lahat na ang kulungan ng dugo ng kabaong ng dragon ay nagbubuhos ng halos transparent na mga sinulid ng dugo mula sa nakapalibot na pagkawasak. Ay extract ang pulbus. Sina Ye Fan, Ling Yue, Tuan Chuan, at Xiao Jin ay pawang mula sa dugo ng dragon. Ibig sabihin, ang panlilinlang ng Dragon Coffin Blood Prison ay perpektong ibinalik ang kanilang mga Jin. Gayunpaman, kung ginamit ito ni Ye Fan ngayon lang, makakahanap si Yun Yufang ng pagkakataon na ilihis ang pinsala ng Dragon Coffin Blood Prison. Sa makatuwid, magagamit lamang ni Ye Fan ang panlilinlang na ito pagkatapos siyang pasabugan. Ngunit, bakit hindi direktang pinatay ng Sword God ang primordial spirit ni Yan Yufang? Tanong ni Bai Lu. Emph. Ano sa tingin mo? Ngumisi si Emperor Ziggy at nagtanong pabalik. Nanlamig ang mukha ni Bai Lu, at hindi na siya nagsalita pa. Malinaw ang dahilan. Para mamatay ng ganito, pakiramdam ng Sword God na napakamura maglakbay sa paligid. May napagtanto rin si Yun Yufang sa sandaling ito. Sa primordial spirit form, natarante siya. Ngayon ko lang naisip na ang katawan at espiritu ay masisira, ngunit sa sandaling ito ay mas nakakatakot kaysa dati. Bigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong katawan, maging tuwid, at lumaban. Inalis ni Ye Fan ang dugo na pag-aari nila at malamig na sinabi. Nakaramdam ng lamig ang lahat sa lumulutang na isla. Isa ito sa pinakamalupit na kahihiyan sa mundo ng paglilinang pagbabantay sa bangkay. Wasakin ang laman, hayaang maghugis muli ang kalaban, at magpatuloy sa pagpatay. Binugbog na hanggang sa hindi na maibalik ang primordial spirit, sira-sira at pinahirapan. Ang buhay ay mas mabuti kaysa sa kamatayan, iyon ang sabi. Sword God, ikaw, gusto mo ba talaga akong ipahiya ng ganito? Tanong ni Yun Yufang sa nanginginig na boses. Halika, naiinip na sabi ni Ye Fan. Ako ang 10. Kung pakakawalan mo ako, marami akong magagawa para sa angkan. Susuportahan ka rin ng aming Tao Tai clan. Bitawan mo ako. Tumawa si Ye Fan, pagkatapos ay nagsabi na may mukha tulad ni Zuan Bing, kung ako lang ang pinupuntirya mo, kahit putulin mo ang ulo ko, hindi kita ipagdadamot sa iyo. Kung ikaw ay ang hari o ang talunan, kung papatayin mo ako, ang aking lakas ay hindi sapat, at hindi ko masisisi ang sinuman. Pero naglakas loob kang sakta ng pamilya ko at kunin pa ang anak ko bilang sarili ko. Mga pananakot. Kung pakakawalan kita, hindi ba't paglalaruan ko ang buhay nila? Sa totoo lang, kahit na hindi natatakot si Ye Fan sa pamumuno ni Yan Yufang, si Yan Yufang ay masyadong nananakot sa mga tao sa paligid niya. Kung ang taong ito ay hindi maalis, ito ay palaging isang nakatagong panganib. Kung siya ay isang disenteng ginoo, ayos lang, ngunit siya ay makasalanan at mabisyo pa rin, paano siya mapapaginhawa? Ako, hindi ko rin sinasadya. Sword God, Lord Sword God, bigyan mo ako ng pagkakataon. Si Ye Fan ay masyadong tamad makinig, kaya ang kanyang mga mata ay kumislap ng gininto ang liwanag, at ginamit niya ang Dragon Eyes. Isang espiritual na pagkabigla, tulad ng hindi mabilang na mga talam, ang tumusok kay Fang Yuanshen Yunyu. Gatlang M. Napasigaw si Yun Yufang sa sakit. Kung ayaw mong mag-reshape, maaari kong pahirapan ang iyong primordial spirit hanggang mawala ito. Malamig na sabi ni Ye Fan. 10,000 mga nanonood sa Hanging Island ang lahat ay nakatalikod sa sandaling ito, nabigla sa pamimilit na ito at nakakasuffocating na aura. Ang primordial spirit ni Yun Yufang ay tila nanginginig sa takot. Nagsimula siyang sumigaw sa mga taong nasa likod niya. Mrs. Xiao, Dean of the Emperor, mga kasamahan, desperado ka na ba talaga? Natahimik silang dalawa, at ang iba ay natural na walang lakas ng loob na kumilos. Sa katunayan, lahat ay makasarili. Ang mga alituntunin ng Yan Yufang ay talagang masyadong nagbabanta, at ang pagpapanatili sa mga ito ay isang nakatagong panganib kahit na para sa iba pang angkan. Yan Yufang. Sa pagkakataong ito, kumilos ka ng basta-basta, ngunit hindi ka dumaan sa aming mga matatanda. Ikaw, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan ng iyong ginagawa, sabi ni Jiang na may matigas na mukha. Jiang, mas matanda. Xiao Qingshan, bumalik ang emperador. Ikaw, haha, hinayaan ni Yun Yufang. Outbursts of vicious laughter, exasperated. Natatakot ka lang. Natatakot akong gamitin sa iyo ang mga batas ko. Hindi mo kayang panindigan ang sarili mo, kaya umasa ka sa Sword God para tanggalin ako, kayong grupo ng mga makasariling kontrabida. Kahit mamatay ako dito ngayon, gagala ako. Taos puso ang kontribusyon ni Fang sa clan, at matututo ang mundo mula rito. Matapos sumigaw ng malakas si Yun Yufang, nagngalit siya ng ngipin at sinimulang ayusin ang kanyang katawan. Kabanata 2910. Sa ilalim ng paghihimok ni Yuan Shen, lumitaw ang isang matako na ulo ng hayop. Ang espiritual na enerhiya ni Zhou Tian ay natipon, at ang kanyang pisikal na katawan ay unti-unting nabuo. Ayaw nang maghintay pa ni Ye Fan. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na nakabawi ang katawan ni Yan Yufang. Kakaiba ang itsura ng lahat sa Hanging Island nang makita nila ang eksenang ito.
Ang Sword God ay masyadong walang awa, kahit na tinutulungan si Yun Yufang na makabawi, nagmamadali siyang patayin muli. Si Yun Yufang ay umulit din, at habang nagpapagaling, sinabi niya, Sword God, hindi mo ba naisip na ang mga batas ni Yun ay napakawalansiya, malazwa, at kasuklam-suklam? Hindi sumagot si Ye Fan. Natawa si Yun Yufang sa kanyang sarili, kalimutan mo na ito, hindi ka nag-abala na kausapin ako, pagkatapos ay ako na mismo ang magsasabi. Mamatay, sasabihin sa iyo niyon ang ilang mga salita mula sa aking puso. Ang mata ko angkan, bagaman hindi kasing husay ng apat na pangunahing angkan, ngunit ito rin ay isang malakas na pamilya, at ang kompetisyon ay mabangis. Ako ay anak ng isang babae sa pamilya, at ang bunso. Ako ay pandak, payat, at hindi kaakit-akit. Sa bahay, kahit ang aking ina ay hinamak ako, at naramdaman ko lamang na napahiya ko sila. Siya ay may mahusay na mga kwalifikasyon sa paglilinang, ngunit dahil sa kanyang mababang katayuan at pangit na hitsura, hindi siya pinahahalagahan. Ang lahat ng magagandang mapagkukunan sa pamilya ay ibinibigay sa kanyang mga kapatid. Lalo na ang panganay na kapatid. Teacher, natutuwa siya sa lahat. Pero hindi ako aamin ng pagkatalo. Ginagamit ko ang sarili kong pagsisikap at nagsasanay ng gusto ng walang tulog. Gamit ang pinakamasamang mapagkukunan, naabutan ko ang pag-unlad ng paglilinang ng aking nakatatandang kapatid. Under the age of 20, papasok ako kasama ang kuya ko. Naakit ng Duo Shenjing ang atensyon ng angkan. Akala ko binago ko na ang aking kapalaran sa sarili kong pagsisikap. Pero hindi ko akalain na lahat ng tao sa pamilya ay ipapaubaya sa kuya ang best. Sa paningin nila, maswerte lang ako, at siguradong hindi ako kasing galing ng panganay kong kapatid sa hinaharap. Maging ang aking ina ay binalaan ako, huwag kang makipagkompetensya sa iyong panganay na kapatid para sa katayuan, ikaw ay isang anak na lalaki lamang, ang pagkapanalo sa langit ay walang kahulugan. Haha, ikaw hindi mo ba naisip na nakakatawa? Nagsumikap ako, ginawa ko ito, ngunit walang nakakilala sa akin sa lahat. Tumanggi silang bigyan ako ng kahit katiting na pampatibe loob o pag-asa. Kahit after ng family festival that year, ang panganay kong kapatid. Iniwan ko ang upuan ko sa isang asong pinalaki niya para pagtawanan ako. Hayaan mo ako, pumunta at umupo sa isang mesa kasama ang susunod na tao. Sabi niya, hindi ako kasing galing ng aso. Walang sinuman sa angkan, na makapagsasabi ng kahit isang salita para sa akin. Ang hanging island ay tahimik, at ang mga mata ng maraming tao ay komplikado, na nagpapakita ng bakas ng pakikiramay. Marami rin ang nabahala tungkol sa labanan sa loob ng angkan. Hanggang sa isang araw, isang mahalagang espiritual na kayamanan ng ating Tao Tai clan ang ninakaw. Noong nagsasaka ako sa labas, nakita kong tatakas na ang magnanakaw na namamahala sa angkan. Pagkatapos kong mahuli ang katiwala, binawi ko ang lingbaw. Nakiusap siya sa akin na huwag siyang patayin, dahil ito ang aking pangatlong tiyuhin, na nag-uutos sa kanya na tapusin ito. Naisip ko noon, sa pagkakataong ito ay nag-ambag ako at iniabot ang espiritual na kayamanan, ano ang mga benepisyong makukuha ko. Pero kung pag-iisipan mong mabuti, kung malantad ang usapin, baka isipin nila na ako ang nagnakaw. Tiyak na hindi aaminin ng pangatlong tiyuhin, may hawak akong isa pang hot item. Pagkasabi nito, ngumiti ng masama si Yun Yufang. Kaya, nagkaroon ako ng kapritsyo. Kung ilalagay ko ang ninakaw na lingbaw sa silid ng aking kuya, ano ang mangyayari? Ngumiti si Yun Yufang at umiling, sarkastiko, hulaan mo. Oo nga, naging sospek ang panganay kong kapatid. Bagamat ang aking ama at ang iba ay nagpahayag ng kanilang pagtitiwala kay kuya, ang kanilang pagmamahal kay kuya ay agad ding nawala. Ang ikatlong tiyuhin, kasama ang maraming tao, ay lihim na nagsimulang magsalita ng masama tungkol sa nakatatandang kapatid, sa takot na malantad ang katotohanan. Simula noon, nawala ang pabor ng aking nakatatandang kapatid sa kanyang mga nakatatanda, at hindi na niya makuha ang pinakamahusay na mapagkukunan. Ang nakakatawa ay, hindi niya alam na si Lingbao ay inilagay ko sa kanyang silid. Ginamit lamang niya ang kanyang mga hinala sa angkan ng ikatlong tiyuhin. Ang aking panganay na kapatid, ang mayabang na anak ko, ay tuluyang nawasak sa aking kawalang ingat. Ang pisikal na katawan ni Yun Yufang ay gumaling na sa oras na ito. Iginalaw niya ang kanyang dagwang leeg at ngumisi, mula noon, naunawaan ko na ang isang katotohanan. Nagsusumikap, nag-iisip kung anong uri ng lakas ang gagamitin para manalo at makuha ang pag-aproba ng iba. Ay isang napakagandang bagay. Ang mundo ay tumitingin lamang sa mga resulta, hindi sa lahat ng proseso ng iyong mga pagsisikap. Gaano man karaming pawis at pagsisikap ang gawin mo, para makuha ang pagsang-ayon ng iba, walang silbi. Palaging may mas magaling sa iyo, at hinding-hindi ka magugustuhan ng mga ayaw sa iyo. Upang maging matagumpay, ang pamamaraan ay mas mahalaga kaysa sa pagsisikap. Bulag ang mundo. Bulag din ang Diyos. Gumamit lamang ng pagkukunwari para linlanggan ang lahat, at linlanggan pa ang mga Diyos. Madali kong magagamit ang mga kamay ng iba para maalis ang lahat ng mga kaaway. Iyan ang napagtanto ko. Ito ang credo ng aking buhay. Ito ang aking batas sa eroplano, itago ang langit. Yan Yufang.
Sumambulat sa primordial na kapangyarihan, at ang matako na ulo ng hayop ay natakpan ang kanyang katawan. Ang primordial na kapangyarihan sa lahat ng direksyon ay nagsimulang lumunin ng katakawan, na mabilis na nagpalakas sa kanyang katawan. Ang mga mata ni Yan Yufang ay nagpakita ng iskarlata, mabangis at masama. Sword God. Kita mo. Sa nakalawit na isla na ito, ang mga taong nasa likod ko na gustong mamatay ako. Natakot sila sa pagtatago ng langit, ni Yun Mo, at gusto nilang gamitin ka para patayin ako. Ito ang katotohanan. Ito ay kalikasan ng tao. Sa loob ng maraming taon, hindi nang ahas iyon na ibunyag ang mga lihim ng batas. Basta alam mo na kapag nalaman nila ang prinsipyo ng pagtatago ng langit, hindi na nila ako matitiis. Diyos ng Espada. Yun narinig lahat ng sinabi mo sa Pansit Restaurant. Sa tingin ko ay katulad mo, sa mundong ito, walang nakahihigit. Ang aking batas ng pagtatago sa langit ay ibang landas lamang sa batas ng iba. Hindi ko gusto ang paghaharap, at pinili kong ilipat ang pinsala. Kasalanan ba ito? Mali ba na mas malakas ako sa kanila at gumawa ng shortcut para manalo? Bakit ako dapat ihiwalay? Sa tingin mo ba ito ay makatarungan sa akin? Ang mga tampok ng mukha ni Yan Yufang ay nabaluktot sa punonibik, at ang kanyang boses ay tumaas mula sa alon hanggang sa kumaway, at siya ay nasasabik na ito ay umalangaw-ngaw sa lumulutang na isla. Karamihan sa mga 10,000 tao ang nag-isip, ang ilan ay nagalit, ang ilan ay nandidiri, at ang ilan ay nakakaawa. Hoy! Itong si Yan Yufang, sinong minamaliit niya? Pupunta ako. Aalis na sana si Huang Wanro, ngunit pinigilan ni Xiao Qingshan at umiling sa kanya. Huling salita, tapos na. Sa oras na ito, mahinang nagtanong si Ye Fan. Napakunot ang noo ni Yun Yufang, akala niya ay narinig ito ni Ye Fan, at naisip na may pagbabago. Sword God, kailangan mo ba akong patayin? Masisiguro ko na sa hinaharap, wala akong masamang hangarin sa iyong pamilya. Ikaw ay mas mahusay kaysa sa akin, at hindi ko ito makikitang maya mo. Dapat maintindihan mo yun, tayo lahat sila ay naglalakad sa iba't ibang paraan. Isang malakas na suntok sa tiyan ang natanggap ni Yun Yufang bago pa siya matapos magsalita. Inikot ni Ye Fan ang dragon gamit ang isang espada, binilisan at sumugod sa harap ni Yan Yufang, pinatumba siya ng 12 ng metro gamit ang isang kamao. Ang kalasag sa Yan Yufang ay hindi nakayanan ang sumasabog na puwersa ng quadruple disintegration. Nang malapit na siyang lumaban, muling nagpakita si Ye Fan sa kanyang harapan. Sa hangin, hinabol siya ni Ye Fan at hinawakan ang leeg ni Yan Yufang. Direktang itinaas ni Ye Fan si Yun Yufang, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Makinig, ang paraan ay mapanlinlang, kahabag-habag, kasuklam-suklam, ito ay ang iyong kalayaan. Ililipat mo yung damage, rebound yung damage, frame the blame, hide the sky, and cross the sea, wala akong pakialam. Ngunit, sa tingin ko ay nagtatago ako, inilipat ang lakas ng iba, tinatamasa ang mga nagawa ng iba, mas mataas sa iba. Ano? Isang joke. Bakit minamaliit ang mga matuwid at masipag? Sinasabi ko sa iyo. Bawat kalamnan sa katawan ko, lakas sa bawat bloodline, ginagamit ko ang sarili ko ang buhay at dugo at pawis ng buhay ko. Kakabigay ko lang sa iyo ng kapangyarihang ito ngayon lang, kaya mo ba, isang taong makasarili, kayang bayaran ito? Naiinggit ka lang sa lakas ng iba, at nakatagpo ka ng mga pag-urong at tumangging umamin pagkatapos sumuko sa kalahati. Isang kawawang bastard na maaari lamang magpanggap na mayabang. Ang alam lang niyang magtago sa isang madilim na sulok at hindi makita ang liwanag. Hindi mo pinalo ang kuya mo, dahil kahit ipinahiya ka niya sa isang aso, hinahamak ka niya ng marangal. Laban sa iyo. Kahit na maging 10 ka, maglakas loob kang sabihin sa kanya na na-frame mo ito para sa kanya noon. Isang taong kailangang gumamit ng sarili niyang mga batas ng palihim, at gugulin ng halos buong buhay niya. Nagtago pa sa langit. Tinatago mo lang sa sarili mo. Niloloko mo lang sarili mo. Kung natatakot ka sa kamatayan, sabihin mo lang. Itigil ang pagpapanggap na isang walang katulad na eksperto dito. Ang mga nakakabinging pananalita ay parang mga pagsabog ng kulog, at lahat ng miyembro ng angkan ng Hanging Island ay sumabog na parang panaginip. Si Yun Yufang ay patuloy na umiling, ang kanyang mukha ay mapatla, parang baliw. Sa kaibuturan ng puso, ang pagpapahalaga sa sarili ng kaluluwa ang suntok ay ginawa siyang mas masakit kaysa sa anumang pisikal na trauma. Hindi. Tumahimik ka. Nagseselos ka sa akin. Nanalo ako. Ako ang nanalo. Si Ye Fan ay masyadong tamad na makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikan. Kamao ng dragon, libong hampas. Isang pares ng kamao ang nagpasiklab ng apoy ng dragon at bininyagan si Yan Yufang na parang bagyo. Yan Yufang ay emosyonal na bumagsak at kahit mata ko bago ko ito magamit, ako ay binugbog hanggang sa punto ng pagkabasag ng lahat ng aking mga buto. Ang katawan na kagagaling lang, naging tambak ng bulok na laman sa kaawa-awang hiyaw. Nasusunog na dragon cremation. Ang huling 2 kamao diretso sa dibdib ni Yan Yufang. Ito ay para sa aking babae upang bayaran ka. Sabi ni Ye Fan na may nakamamatay na aura. Boom! Sinag ng liwanag mula sa isang dragon na pumailang lang sa langit direktang sinunog si Yan Yufang at ang kanyang kaluluwa sa lupa.
Ang nakakapasong hangin na alon ay humampas sa buong hanging isla. Sa lahat ng direksyon, 10,000 tao ang nadama na sila ay nahiwalay sa isa't isa, nahulog sa mahabang katahimikan. Nakangiting tumingin si Ling Yue sa lalaki, iniunat ang kanyang kamay at hinaplo si Xiao Jin, na labis na nadidismaya. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang tumalikod si Ye Fan at hinarap ang tatlong nangungunang 10 estatwa at iba pa sa di kalayuan. Isang tiwala ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ye Fan. Halos nandito na ang lahat. Gaya ng sabi ko, gusto kong pag-isahin ang alyansa ng tao. Kung sino man ang hindi sumasang-ayon, tumayo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.